Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novels. My Master. Chapter 2271-2280. Hate it, tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Nakita ang itim na panther na nagkatawang tao at patuloy na umaalulong, ngunit ang bilis ng pagkislap ay hindi mas mahina kaysa sa kulog at kidlat ng nakababatang kapatid na babae. Saglit na nawala ang pakay ng lalaking nakasuot ng pula dahil masyadong mabilis at mahirap salakayin ang Black Panther. Ang Purple Thunder at Lightning ng Junior Sister ay tila hindi rin masusubaybayan, ngunit ang Black Panther Demon Emperor ay nahirapan din sa pag-atake sa Junior Sister. Tungkol naman sa lalaking nakasuot ng pula, natambo siya ng itim na panther. Sa bilis, mahina ang lalaking nakasuot ng pula, ngunit malakas ang katawan ng lalaking nakasuot ng pula, at naniniwala si Yang Ye na hindi mahalaga na maalis siya ng itim na panther. Ang Junior Sister ay naging kulog at kidlat para habulin ang itim na panther na demonyong emperador, ngunit mahirap na tamaan ang itim na panther ng ilang sandali. Sa isang tiyak na sandali, pinaikit ni Yang Ye ang kanyang mga mata, ngunit nalaman na ang itim na panther na demonyong emperador ay papunta sa kanya. Naisip ito ni Yang Ye at alam niya kung ano ang iniisip ng itim na panther. Ang lalaking ito ay dapat ang Junior Sister na walang magawa, at siya ay may kalamangan sa bilis. Maging ang Junior Sister ay hindi siya may baba saglit, kaya iniisip niyang kurutin ang sarili, isang malambot na persimmon. Kung sa tingin mo ako ay isang malambot na persimmon, pagkatapos ay nagkakamali ka. Sa tingin mo ba ikaw lang ang may mabilis na bilis? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang bilis. Sinabi ni Yang Ye sa kanyang sarili, at may lumitaw na bato sa kanyang kamay. Napag-aralan na niya ang mga inscription sa espasyo sa Space Stone na ito, ngunit hindi niya ito pinag-aralan ng malalim pagkatapos niyang makatagpo ng bottleneck. Ngunit gamit ang Space Stone sa kamay, maaari siyang magpatuloy sa pagtalon sa isang maliit na hanay ng espasyo na hindi kasing simple ng bilis. Ngayon, matapos makita ang bilis ng Black Panther Demon Emperor, naalala din niya ang mga pakinabang ng Space Stone. Ngayon ay tama lang na subukan at ibagsak itong Black Panther Demon Emperor. Ang Black Panther Demon. Ang emperador ay naging isang itim na gas at sumugod sa kanya. Hinawakan ni Yang Ye ang Space Stone at tumayo, ngunit nakataas ang sulok ng kanyang bibig, pinagmamasdan ang papalapit na Black Panther. Ngunit sa oras na ito, isang nag-aalalang boses ang tumunog, ang masamang hayop ay nang ahas na saktan ng aking nakababatang kapatid, at hahayaan kitang mamatay ng walang libingan. Nag-aalala si Jizik siya. Nakita niya ang itim na panther na humahanggos patungo sa kanyang nakababatang kapatid na si Yang Ye. Ayon sa kanyang ideya, masyadong mabilis ang Black Panther at magdurusa si Yang Ye. Nagulat siya at sinumpa ang itim na panther. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na ang Black Panther ay mas mabilis kaysa sa kulog at kidlat. Siya ay sabik na sabik at sumigaw, ngunit huli na para pigilan siya. Sa isang kisap mata, nahawakan at sinampal ng Black Panther si Yang Ye. Mula sa malayo, si Yang Ye ay tahimik at hindi kumikibo, na parang wala siyang reaksyon. Ungol. Ang itim na panther ay umungal, puno ng kagalakan, at hinampas si Yang Ye sa ulo. Junior Kuya. Sumigaw si Jizik siya na may mapupulang mata at tumutulo ang luha. Sa kanyang mga mata, direktang sinampal ng itim na panther ang ulo ni Yang Ye gamit ang isang kuko, at ang katawan ng nakababatang kapatid na lalaki ay direktang nawala. Ang damdamin ng dalamhati at panghihinayang ay napuno sa puso ni Jizik siya sa isang iglap, at siya ay natigilan sa mismong lugar. Tumulo ang luha. Ngunit sa sandaling ito, ang itim na panther na demonyong emperador ay umalangaw ng isang malungkot na dagandong, ungol. Biglang tumangala si Jizik siya, ngunit ang itim na panther ang nahulog sa lupa, at ang puting jade na sahig ay agad na nabahira ng dugo. Pagkatapos, muling lumitaw ang junior brother, tinapakan ng malakas ang Black Panther gamit ang isang paa, at ginamit ang kanyang magic power para kontrolin ang Black Panther. Senior Sister, ayos lang ako. Isang pamilyar na boses ang tumunog, at si Jizik siya, na may luha sa kanyang mga mata, ay nakita si Yang Ye na nakangiti sa kanya. Kapatid na lalaki. Si Jizik siya ay naging isang kidlat at sumugod patungo kay Yang Ye sa isang iglap. Napaiyak siya sa tuwa. Siya. Nagmamadaling lumapit at niyakap si Yang Ye. Senior Sister, okay lang ako, medyo nawala ng magawa si Yang Ye sa biglaang yakap ng Junior Sister. Nakakapanibago ang halimuyak ng magandang babae sa kanyang mga bisig, at kumpleto ang lahat ng nararamdaman. Ngunit para sa kanya, wala siyang ibang iniisip na higit sa antas ng Junior Sister mula nang makilala niya ang Junior Sister. Siyempre, hindi ibig sabihin na hindi kaakit-akit sa kanya ang Junior Sister. Sa kabaligtaran, naisip niya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay tulad lamang ng magandang diwata na maaaring magpabighani sa iyo at magdala ng kapahamakan sa bansa at sa mga tao sa isang sulyap. Hindi kalabisan na sabihing isa siyang walang katulad na diwata, ang unang klaseng diwata sa mundo ng mga engkanto. Malaki ang mukha niya, magandang figura, magandang tangkad, magandang personalidad, at part-time na trabaho bilang isang perpektong diyosa. Gayunpaman, siya ang nakatatandang kapatid na babae.
Hindi naman siya masyadong nag-isip pero ngayon ay niyakap na siya ng junior sister. Mainit ang katawan niya at hindi niya alam ang gagawin. Ginawa niya. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Pinapatay ako nito. Umiyak si Yang Yian sa kanyang puso. Pero narinig din niya ang pag-iyak ng junior sister, niyakap siya ng mahigpit, sa takot na mawala siya sa susunod na segundo. Ang emosyong ipinarating niya ay hindi ibang bagay, kundi puro pag-aalala at tensyon. Ngayon naunawaan ni Yang Yian na ang junior sister ang natakot ngayon. Sa katunayan, nang ang Black Panther Demon Emperor ay sumugod sa kanya ngayon, upang tamaan ang Black Panther Demon Emperor ng hindi inaasahan, ginamit niya ang Space Stone sa huling sandali at pinakilos ang kapangyarihan ng kalawakan, at pagkatapos ay ginamit ang Space Power upang maiwasan ang kuko ng Black Panther Demon Emperor. Matapos makaiwas, tinusok niya ng espada ang katawan ng Black Panther Demon Emperor, tinapakan ng Black Panther, at itinaas ang kanyang palad para kunin ang kanyang magic power para tuluyang masil ang malubhang na sugatan na Black Panther. Siyempre, iniligtas niya ang buhay ng Black Panther at hindi siya direktang pinatay. Kailangan niyang matutunan mula sa Black Panther kung paano papasok sa City Lord's Mansion Garden mamaya. Ang Black Panther Demon Emperor, na mismong nakaranas nito, ay hindi inaasahan na makukuha niya ang Space Stone upang mapakilos ang kapangyarihan ng kalawakan, makaiwas sa pag-atake, at pagkatapos ay pigilin siya ng tahimik. Totoo na ang bilis ng Black Panther ay isang talento, ngunit maihahambing ba ang mas mabilis na bilis sa kapangyarihan ng espasyo? Siyempre hindi ito sa parehong antas. Sa ganitong paraan, nagtagumpay si Yang Yian at napigilan ang Black Panther Demon Emperor sa pamamagitan ng backhand. Gayunpaman, alam ni Yang Yian na ito ay isa ring kabalisahan, at ito ay hindi inaasahan. Kung alam ng Black Panther Demon Emperor na kaya niyang pakilusan ang kapangyarihan ng kalawakan at may hawak siyang kayamanan tulad ng Space Stone, marami siyang paraan para makaiwas. Ang lakas ng Demon Emperor ay hindi vegetarian, ngunit sa huling pagsusuri, ito ay ang sobrang kumpiyansa ng Black Panther Demon Emperor sa kanyang bilis. Sinampal siya ng isang kuko ng Black Panther Demon Emperor, at nakita niyang naglaho ito, ngunit ito ay isang after image lang, at hindi siya nasaktan. Ngunit sa mga mata ng nakababatang kapatid na babae sa di kalayuan, siya ay napatay sa pamamagitan ng kuko ng Black Panther Demon Emperor, kaya siya ay umiyak. Sa pag-iisip nito, ang mga kasamahan ni Yang Yian ay naantig sa kanyang puso, at sila ay hindi maipaliwanag na masaya, na hindi bababa sa nagpakita na ang nakababatang kapatid na babae ay labis na nagmamalasakit sa kanya. Sinabi ni Yang Yian, ayos lang ang senior sister, okay lang ako, pinag-alala kita, ang nakaraang pag-atake ay dahil may Space Stone ako sa kamay ko na maaaring magpakilos sa kapangyarihan ng kalawakan, at hindi ako nasaktan ng Black Panther, ngunit sinampal lang ang after image ko. Habang nagsasalita siya, hindi sinasadyang itinaas ni Yang ang kanyang mga kamay at tinapik ang mga balikat ni Ji-Zixia para aliwin siya. Ngunit ito ang nagpang-inig kay Ji-Zixia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinapik ng kabaligtaran ng kasarian ang kanyang mga balikat. Napagtanto din niya na nawalan siya ng katinuan at talagang napayakap sa kanyang nakababatang kapatid. Namula ang kanyang mukha, at mabilis niyang itinulak si Yang Yiu, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, hate it, tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Sa totoo lang, ngayon lang siya natakot. Kung ang kanyang nakababatang kapatid ay nagkaroon ng anumang sakuna, hindi niya alam kung paano haharapin ang master at mga nakatatandang kapatid sa hinaharap, at hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili. Kung ginamit niya ang trump card niya kanina at natamba ang Black Panther, hindi ito magiging sobrang nakakakilig. Sa kabutihang palad. Buti naman si junior brother, false alarm, pero natatakot pa rin siya. Nahihiya niyang itinaas ang kanyang maliit na kamao at hinampas ng 2 beses ang dibdib ni Yang Yiu. Naluluha ang bulaklak ng peras ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Sa mga mata ni Yang, ang eksenang ito ay ginawa ng nakatatandang kapatid na babae na dim ang buong mundo, at ang mundo ay natabunan ng siya ay ngumiti, na parang wala sa mundo ang maihahambing sa kanyang ngiti. Tinitigan ni Yang Yiu si Ji-Zixia at nawala ng boses. Sabihin mo sa akin ng mas maaga sa susunod, tinakot mo ako hanggang sa mamatay, narinig mo ba ako? Galit na sabi ni Ji-Zixia. Pagkatapos niyang magsalita, hindi niya narinig ang tugon ni Yang Yiu. Tumangala siya at nakita niya si Yang Yiu na nakatitig sa kanya ng mapang-akit. Nang magkatinginan ang dalawa, tila may nakita si Ji-Zixia sa mga mata ni Yang Yiu na hindi pa niya nakita. Nanginginig ang puso niya at may kakaiba siyang nararamdaman. Ikaw. Anong tinitingnan mo? Sinipa ni Ji-Zixia si Yang Yiu at sinipa siya ng 3 metro ang layo. Heis, bamantong hininga si Yang, senior sister, sumipa ka ng malakas, masakit. Kung tutusin, paano sumakit ang malakas niyang katawan? Para lang maresolba ang kahihiyan ng malaman ng junior sister na nakatitig ito sa kanya. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Yang Yian, ate, paano natin haharapin ang Black Panther na ito? Sa pagsasalita tungkol sa itim na panther, ang mga mata ni Ji-Zixia ay puno ng hangarin na pumatay. Ang itim na panther na tinatakan ni Yang Yian ay parang isang piraso ng karne sa isang chopping board. Agad niyang sinabi, walang silbi ang halimaw na ito.
Hayaan mong hanapin ko ang kaluluwa nito. Pagkatapos sabihin iyon, sinampal ni Jizik siya ang ulo ng itim na panther gamit ang kanyang palad at sinimulang hanapin ang kaluluwa nito. Kabanata 2272 Lahat ng basura. Boom! Ang katawan ng Black Panther Demon Emperor ay naging abo. Okay, punta tayo sa City Lord's Mansion Garden, alam natin kung paano makapasok, pumalakpak si Jizik siya at sinabing. Jizik siya. Labis na kinasusuklaman ng Black Panther na pagkatapos hanapin ang kanyang kaluluwa, direktang hinampos niya ng kidlat ang Black Panther, na tuluyang naglaho sa Black Panther sa mundong ito. Nagustuhan ni Yang Yiyo ang mainit na ugali ng maliit na nakatatandang kapatid na babae, ngunit siya ay mahina rin. Iniisip niya kung ang babaeng ito ay magiging malungkot balang araw at hampasin siya ng kidlat. Sa kabutihang palad, ang eksenang ngayon ay nagpakita na ang maliit na nakatatandang kapatid na babae ay nagmamalasakit pa rin sa kanya at hindi siya sinaktan. Pagkatapos ay sinundan niya ang maliit na nakatatandang kapatid na babae sa kagubatan sa unahan. Sister, ang garden ba ng City Lord's Mansion ay isang independent space? Tanong ni Yang Yiyo sa kanya habang naglalakad. Well, oo. Sa alaala ng masamang hayop na Black Panther na iyon, ang hardin ng City Lord's Mansion ay talagang isang independent space, malamang na isang uri ng space magic weapon, ngunit hindi sigurado ang Black Panther. Pero alam ko na kung paano makapasok, huwag kang mag-alala, oo nga pala, sa alaala ni Black Panther, ang mink mo ay nasa City Lord's Mansion Garden nga, pero may isang walang kamatayang nakaupo sa City Lord's Mansion Garden, at ayon sa memorya ng Black Panther, hindi niya masyadong alam ang mga bagay sa loob ng City Lord's Mansion Garden. Ang kilala sa ibabaw ay mayroong isang maagang yugto ng immortal na nakaupo sa pamamahala, at mayroong 30 demonyong emperador na gwardya ng iba't ibang kaharian. Bilang karagdagan, tinatansya ko na ang nangungunang 10 tuktok sa City Lord's Mansion maaaring dumating ang iba pang mga demonyong emperador para pigilan tayo. Siyempre, ngayon ang dalawang masasamang hayop, sina Black Panther at Iris, ay napatay na natin. Ang natitira ay 8 demonyong emperador, at hindi lahat sila ay nasa mansion ng City Lord. Hindi mahalaga kung dumating sila. Papatayin ko ang isa kapag dumating ang isa, at papatayin ko ang isang pares kung dumating ang dalawa. Lahat sila ay dumating at patayin silang lahat. Ang hindi lang natin sigurado ngayon ay kung mayroon bang pangalawang immortal sa hardin ng City Lord's Mansion. Pero hindi mahalaga. Dahil nandito na tayo, sige at subukan natin. Walang dapat ikatakot. Sundin ang senior sister, tiyak na tama ito. Sa pagtatapos ng mga salitang ito, nahihiya si Yang Yiyo na marinig ang mga ito. Magaling talaga magyabang ang little senior sister. Siyempre, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas, nasa puso lang niya ang iniisip, pero ang hindi niya inaasahan sa pagkakataong ito ay napatunayan ng little senior sister na hindi siya nagyayabang ng lakas sa sumunod na pagtatanghal. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakapasok na sila sa gubat. Sa likod ni Yang Yiyo ay sinundan ng lalaking nakasuot ng pula, na tahimik pa rin, kasing tahimik ng kanyang anino. Bagamat hindi kahanga-hanga ang pagganap ni Hong Yi sa pagkakataong ito, naramdaman ni Yang Yiyan na si Hong Yi ay nagiging mas espiritual, na parang lumalago ang kanyang bagong kamalayan. Naniniwala si Yang Yiyan na isang araw, si Hong Yi ay magiging pinakamakapangyarihang tao sa paligid niya. Ito ay sandali lamang. Paano ako papasok, senior sister? Sa pagtingin sa malaking kagubatan, alam ni Yang Yiyan na ang tunay na hardin ng City Lord's Mansion ay tiyak na may kakaibang portal, hindi lang ang kagubatan na ito. Sumulong, may 3 malalaking puno sa hugis ng Chinese character, na siyang portal patungo sa espasyo ng hardin ng City Lord's Mansion. Sagot ni Jizik siya. Nang lumakad ang dalawa pasulong ng 500 metro, sa wakas ay nakita nilang may 3 malalaking puno. Ang 3 malalaking puno ay talagang nasa hugis ng isang karakter na Chino, at ang distansya sa pagitan ng bawat puno ay eksaktong 9 metro, at ang bukas na espasyo na 20-30 metro kwadrado sa gitna ay kung saan naruroon ang portal. Pumasok ka, naglakad si Jizik siya habang nagsasalita, ngunit bigla siyang huminto pagkaraan ng ilang hakbang. Sumunod si Yang Yiyan sa kanyang likuran at nabangga ang kanyang malambot na baywang ng hindi inaasahan. Nahiya siya at sinabing, anong problema, senior sister? Kinaikit ni Jizik siya ang kanyang mga mata at sinabing, may halimaw na nakaharang sa daan. Natigilan si Yang Yiyan. Lumingalinga siya sa paligid at wala siyang nakitang mali, ngunit naniniwala siya na dahil sinabi iyon ni senior sister, may katuturan ito. Kung tutuusin, ang kanyang cultivation level ay ang pinakamataas lamang ng Immortal King. Kahit isang hakbang lang ang layo niya sa Emperor Realm, medyo maikli pa rin siya. Wala siyang maramdamang mali, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito maramdaman ni senior sister. Lumabas ka, huwag kang magtago, nandito ako, maaaring pagong ang lungsod ng Yaoyan sa ilalim ng White Dragon King. Ngumisi si Jizik siya at nginis siya ng harapan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagsimulang bumuhos ang buong kagubatan ng malakas na hangin. Agad na naramdaman ni Yang Yiyan ang paglitaw ng 5 nakamamatay na aura, at kasabay nito, ang mga demonyong aura ay pumailan lang sa kalangitan. Ang bawat demonyong aura ay demonyong aura na umaakyat sa langit, kaya't sinabi niya sa nakababatang kapatid na babae, ate, mayroong 5 pinakamataas na demonyong emperador.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Jizik siya at sinabing, mayroong 6 na demonyong emperador, ngunit ang isa ay nakatago ng husto. Junior kapatid, mag-ingat sa susunod at protektahan ang iyong sarili. Baka hindi kita maaligan. Ang ika-6 na nakatagong demonyong emperador ay malamang na hindi simple. Ate, huwag kang mag-alala, kaya kong protektahan ang sarili ko. Sagot ni Yang Yian na may mapait na ngiti. Hindi inaasahan niyang na balang araw, magiging pabigat din siya. Dahil dito, medyo nadismaya siya. Ngayon ay mas sabik na siyang makapasok sa kaharian ng Immortal Emperor kaysa sa anumang sandali. Kung makapasok siya sa kaharian ng Immortal Emperor, hindi siya lilipad. Mas mabuting tumayo kasama ang nakatatandang kapatid na babae upang patayin ang kaaway, sa halip na protektahan ng nakatatandang kapatid na babae sa lahat ng oras. Kung tutuusin, sa kabaligtaran, kung talagang lumaban siya, hindi masama ang kanyang lakas, ngunit sa mata ng nakatatandang kapatid na babae, siya ay naging bagay na protektahan. Ang ganitong uri ng proteksyon ay isang uri ng pag-ibig, tulad niya, lagi niyang iniisip na protektahan ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak kapag nahaharap sa isang malakas na kaaway. Bagamat ninanamnam niya ang pakiramdam na protektado at inaalagaan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, umaasa siya na sa oras na ito, siya na ang sumugod sa harapan upang labanan ang lahat, at ang pinuprotektahan at inaalagaan ay ang nakababatang kapatid na babae. Hehe. Maaari bang maging masyadong mayabang ang mga tao sa pamilya G? Sa tingin mo ba hindi ka namin manggahas na patayin? Little girl, huwag kalimutan na ito ay isang dayuhang mundo, Beizhou City, at City Lord's Mansion, ngunit hindi ang iyong pamilya G. Nang iniisip ito ni Yang Yio, isang malamig na boses ang narinig. Pagkatapos ay nagpatuloy ang boses, ang pagpatay sa kanila ay walang magandang bagay para sa pamilya G. Ang pagpatay sa Demon Emperor ng aking City Lord's Mansion at ang White Dragon Mansion ay papatayin ka, at ang mga nangungunang pinuno ng pamilya G ay walang sasabihin. Naniniwala ako na ang pamilya G ay hindi tatalikuran ng aking Panginoong Dragon King para sa iyo lamang. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, tahimik na lumitaw ang 5 demonyong emperador na may mga demonyong aura. Ang pinuno ay isang babae, at ang iba pang 4 ay mukhang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Halata namang ang nagsalita kanina ay ang babaeng nangunguna. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Yian, ang buhok ng babae ay nakatali, na bumubuo ng isang berdeng ahas, halatang isang ahas na demonyo. Ang iba ang 4, ngunit wala silang malinaw na katangian, at walang nakakaalam kung anong uri sila ng mga halimaw. Sa sandaling ito, malamig na bumantong hininga ang junior sister at sinabing, sa aking paningin, iilan lang kayong mga hayop na may pinakamataas na paglilinang ng demonyong emperador. Kung may kakayahan kang patayin ako, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na hindi ko kailanman ginamit ang banner ng pamilya para makipagsapalaran sa mundo ng engkanto. Umaasa ako sa sarili kong lakas. Hindi mahirap para sa akin na patayin kayong mga hayop. Pagkatapos magsalita ng junior sister, tumingin siya sa 5 demon cultivator, at pagkatapos ay bumagsak sa babaeng demon cultivator at nagsimulang sabihin, sa alaala ni Black Panther, dapat ikaw ang pangalawang demonyong emperador na si Zuye King sa nangungunang 10 demonyong emperador sa ilalim ng White Dragon King. Ang natitirang 4, ay may magandang rangkang, mga baboy, aso, pusa, at daga, hehe. At ang nagtatago sa dilim. Paano sasabihin, ang nasa dilim ay dapat ay isang multo na demonyo, at kung anong uri ng katawan ito ay hindi man lang naitala sa memorya ng Black Panther, na medyo kawili-wili. Sa inyong iba, sa totoo lang, lahat kayo ay basura. Puff. Hindi napigil ang matawa ni Yang Yio nang marinig niya ang huling pangungusap ng junior sister. Lahat sila ay basura. Masyadong dominante diba? Ang mga demon cultivator na ito ay nasa tuktok ng mga demonyong emperador, ngunit lahat sila ay isinumpa sa basura ng mga salita ng nakababatang kapatid na babae, na parabang ang mga demonyong emperador na ito ay mga pusa at aso pa rin, ngunit nakikinig sa sinabi ng junior sister, sila ay talagang mga basura. Anyway, bago magsimula ang laban, dinurog muna ng junior sister ang 5 demon emperors in terms of momentum. Isang multo na demonyong nagtatago sa dilim ang nakatanggap ng kaunting papuri mula sa junior sister. Sumunod, ang 5 demonyong emperador, sa pangunguna ni Zuye King, ay nalinlang lahat sa mga salita ng nakababatang kapatid na babae. Ang kanilang mga mukha ay hindi tulad ng normal na kulay ng balat ng tao, asol, pula, puti at berde, at ngayon sila ay naging makulay. Pagkatapos ilang sandali, itinuro ni Zuye King ang nakababatang kapatid na babae, nanginginig sa galit at sinabing, patayin. Patayin mo ang maliit na asong ito para sa akin, Yang Yian. Ang mga mata ni Zuye King ay kumislap ng matalim na liwanag, at sa sandaling ito siya ay mamamatay tao at nakatitig kay Zuye King, at sa kanyang puso, inilagay niya si Zuye King sa blacklist ng dapat patayin. Ang masamang hayop na ito ay talagang tinawag ang maliit na kapatid na babae na isang maliit na asong babae. Mas lalo siyang nagalit nang marinig ito kaysa kung pinagalitan niya ito. Handa niyang tadteren ang berdeng ahas ng kawayan gamit ang sariling mga kamay at ibabad ito sa alak. Kabanata 2273, nagdudulot ba ng problema ang Phantom Demon?
Ang mga salita ni Zuyeking ay pumukaw ng nakamamatay na layunin sa puso ni Yang Yiyo. Hindi siya papayag na may sampain si Junior Sister, kahit na si Junior Sister mismo ay hindi kasali. Hindi siya papayag. Ang ahas na ito ay naghahanap ng kamatayan. Bagamat siya ay isang Pit Demon Emperor, at ang pangalawa sa nangungunang 10 demonyong emperador sa City Lord's Mansion, kung talagang gusto niyang napalayasin siya, may paraan pa rin. Sa karamihan, gagamitin niya muli ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Ngayon, naramdaman ni Yang Yiyo na kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, ang backlash ay maaaring hindi nakamamatay, dahil pagkatapos niyang masugatan sa huling pagkakataon, ang Black Lotus at ang lumang Willow Tree ay nagsanib puwersa, at ang lumang Willow Tree ay gumamit pa ng 3 dahon ng willow, at ang kanyang pisikal na katawan ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Upang mapaglabanan ang backlash ng Chenkun Temple, ang susi ay kung ang flexibility ng pisikal na katawan ay makatiis sa epekto ng kapangyarihan ng Chenkun Pot. Kung makatiis, natural walang problema. Sa oras na ito, pagkatapos sigawan ni Zuyeking ang iba pang 4 na demonyong emperador, silang 5 ay sumugod sa isang iglap. Gayunpaman, nakita ni Yang Yiyan na 3 sa 5 demonyong emperador, kabilang si Zuyeking, ay nakatuon ang kanilang atensyon sa nakababatang kapatid na babae, at ang 2 pa ay nakatuon ang kanilang atensyon sa kanya at kay Hongyi. Obviously, sa kanilang mga mata, siya ay isang maliit na karakter. Ngumisi si Yang Yiyan sa kanyang puso, at hinayaan mong makita ng mga hayop ang paraan ng maliit na karakter na ito. Totoo na kung haharapin niya ang rurok na emperador ng demonyo ng mag-isa, magiging napakahirap sa kanyang kasalukuyang kaharian at paglilinang, ngunit hindi madali para sa isang demonyong emperador na patayin siya. Pero iba kapag may malaking katulong siya sa tabi. Sa pakikipagtulungan ni Hongyi, isang sub-sant na pisikal na katawan, hindi mahirap patayin ang demonyong emperador. Sa isang iglap, ang 2 demonyong emperador ay sumugod sa kanya at kay Hongyi. Sa gilid ng nakababatang kapatid na babae, dinala ni Zuyeking ang 2 pang demonyong emperador. Hindi nag-alala si Yang Yiyan sa nakababatang kapatid na babae. Alam niya na hindi dapat maging mahirap para sa kanyang nakababatang kapatid na babae na makitungo sa 3 demonyong emperador. Ang tanging inaalala niya ay ang multo na demonyo na binanggit ng Junior Sister noon. Nagtago ito sa dilim at hindi pa lumalabas. Ayon sa kasabihan, madaling umiwas sa nakabukang sibat ngunit mahirap bantayan ang palaso mula sa dilim. Walang nakakaalam kung kailan lalabas mula sa dilim ang ika-6 na demonyong emperador. Bukod dito, naniniwala si Yang Yiyan na kung tumalon ang Phantom Demon, ito ang magiging simula ng huling pagpatay para sa kanya at sa Junior Sister. Nag-aalala siya tungkol dito, ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang panatilihing ligtas ang kanyang sarili at huwag mag-alala tungkol sa nakababatang kapatid na babae. Tulad ng para sa Junior Sister, dapat siyang magbantay laban sa multo na demonyo sa dilim. Naniniwala ako na hindi siya magdaranas ng anumang pagkawala. Sa kasong ito, ipinikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at itinuon ang kanyang enerhiya sa 2 demonyong emperador na papalapit sa kanya at kay Hongyi. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa 2 demonyong emperador sa pinakamaikling panahon ay magkakaroon siya ng oras upang tulungan ang nakababatang kapatid na babae. Hongyi. Agad niyang sinigaw si Hongyi. Nagkaroon ng sense of induction sa pagitan nila ni Hongyi. Masasabing magkasundo sila sa isa't isa. Naiintindihan ni Hongyi ang kanyang iniisip. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiyan na kailangan niyang makipaglaro sa kanyang lakas at iwasan ang kanyang mga kahinaan, at paglaruan ang kanyang lakas upang labanan ang kaaway. Ang kanyang kahinaan ay ang kanyang kawalan ng lakas, ngunit ang kanyang lakas ay si Hongyi, ang napakalakas na sub-santo ng laman. Sa pamamagitan ng sub-sant body ni Hongyi, ayon sa teorya, kaya niyang harapin ang anumang pag-atake ng mga nilalang sa mundo ng mga engkanto, kaya ito ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Hanggat maayos niyang inutusan si Hongyi, hindi mahirap patayin ang 2 demonyong emperador na ito. Pagkatapos sumigaw, hamarang si Hongyi sa kanyang harapan, at sa sandaling ito ay lumipad palabas si Yang Yiyo gamit ang kanyang espada. Nakahubad, pinagsanib at nilaslas. Matapos maalis ang Dragon Slaying Sword, ang scabbard ay nag-transform din at nagsanib, na sumabog kasama ang pinakamalakas na sword energy at nilaslas ang isa sa mga demonyong emperador gamit ang isang espada. Kasabay nito, kinuyam ni Yang Yiyo ang Space Stone sa kanyang kamay at hinimok itong bumangon. Sa susunod na sandali, nawala ang kanyang katawan sa likod ni Hongyi, ngunit nagpakita siya sa likod ng isa pang demonyong emperador na may kapangyarihan ng kalawakan. Ang panlong sword sa kanyang kamay ay pinakilos din hanggang sa tuktok, at biglang sinaksak ang demonyong emperador sa likod. Para sa unang demonyong emperador, nilabanan niya ang pag-atake gamit ang Dragon Slaying Sword, at sabay na lumabas si Hongyi upang labanan siya. Pinatay niya ang kalaban gamit ang kapangyarihan ng kalawakan upang mahuli sila ng biglaan. Kung nabigo siyang patayin ang kalaban sa unang welga, mahihirapan itong umatake muli. Maaaring umiwas ang kalaban kung handa sila. Dahil sa kanyang paglilinang at ang katunayan na ang bato sa kalawakan ay isang panlabas na puwersa, bagaman maaari siyang tumalon sa kalawakan sa loob ng isang tiyak na hanay, mayroong mga pagbabago-bago sa espasyo, upang siya ay matukoy.
Kung ito ay isang natural na puwersa sa kalawakan, walang pagbabago sa espasyo, at ang kaaway ay maaaring patayin ng hindi nakikita. Siyempre, ayon sa nakatatandang kapatid na babae, kapag ang isa ay nasa kaharian ng emperador, maaaring linangin ng isa ang kapangyarihan ng kalawakan. Gayunpaman, ang paglilinang ng kalawakan ay hindi isang bagay na maaaring linangin at mauunawaan ng sinumang nilalang, tulad ng lahi ng demonyo. Ang mahiwagang kapangyarihan ng paghahanap ng space portal ay isang mahiwagang kapangyarihan ng paglilinang na ipinasa ng sangkatauhan. Mahirap para sa lahi ng demonyo na linangin ito, at maaaring hindi ito linangin. Ang bawat lahi ay may sariling tiyak na sistema ng paglilinang. Bigla siyang sumulpot sa likod ng demonyong emperador, at sinaksak ang likod ng demonyong emperador gamit ang espadang panlong sa kanyang kamay. Boom! Ungol. Sa ilalim ng dagandong, sumigaw ang demonyong emperador. Natuwa si Yang Yian, at nagtagumpay siya sa isang kapintasan ng espada. Ngunit pagkatapos ay muling nagbago ang kanyang mukha, dahil ang espadang ito ay hindi direktang tumagos sa demonyong emperador gaya ng inaasahan. Sa halip, ang espada ay tumagos lamang sa lalim ng isang daliri. Masakit lamang ito para sa malaking demonyong emperador. Pagkatapos ang buong katawan ng demonyong emperador ay puno ng demonyong enerhiya, at sa isang kislap ng liwanag, agad itong naging isang malaking itim na baboy ramo, na may katawan na 8 o 9 na metro at taas na 2 metro. Umuungol. Umuungal sa langit. Nagmamadaling umatras si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na isang baboy na demonyo ang napili niya na makapal ang balat at laman. Hindi katakatakang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para buhayin ang panlong sword, ngunit tumagos lamang ito sa lalim ng isang daliri at hindi man lang nasaktan ang mahahalagang bahagi ng baboy na demonyo. Sa isang iglap umilag si Yang Yian ng 10 metro. Isa pang sigaw ang umalingaw sa kanyang tenga. Ang mga pulang damit at ang dating demonyong emperador ang nagkabanggaan, at ang demonyong emperador ay lumipad pabalik ng 20 o 30 metro na may sigaw, isang sugat ang sumabog sa kanyang dibdib, at bumagsak sa lupa at hindi na muling bumangon. Nagulat si Yang Yian. Parang lumalakas ang kapangyarihan ng Red Clothes. Nang harapin niya ang baboy na demonyo, ito ay palihim na pag-atake, at nasugatan lamang niya ang baboy na demonyo, ngunit ang pulang damit ay direktang tinalo ang kalaban hanggang sa mamatay sa isang suntok. Siyempre, isa pang salik na nagbigay daan sa Red Clothes na magtagumpay ay ang pag-atake ng Dragon Slaying Sword na kanyang na-activate sa simula. O baka naman minamaliit ng demonyong emperador ang pulang damit. Hindi niya inaasahan na ang Red Clothes ay magiging isang sub-saint level body, at ang kapangyarihang pumutok ay lampas sa imahinasyon. Hindi makatarungan para sa demonyong emperador na mamatay sa kamay ng mga pulang damit. Umuungol. Sa sandaling ito, nakita ng baboy na demonyo na pinatay ang kanyang kasama, at umungal, at sumugod kay Yang Yian na may pulang mata. Ngumisi si Yang Yian, hayop ka, hinahanap mo ang kamatayan sa pagpunta mo dito ngayon. Siya ay umungal, Dragon Slayer. Panlong sa langit. Ang dalawang espada ay biglang naging pangunahin, sumambulat ng malakas na nakakasilaw na liwanag at enerhiya ng espada. Direktang sinaksak ng Dragon Slayer Sword ang halimaw ng baboy, habang si Panlungjang ay lumipad sa langit at lumipad sa kalangitan sa isang iglap. Mga pulang damit. Pagkatapos ay inutusan niya ang pulang damit upang kumilos. Siya mismo ang nagpalibot ng Chen Kun internal energy ng kanyang buong katawan at biglang pumutok gamit ang isang palad. Mahigpit na sumusunod sa likod ng Dragon Slayer Sword. Boom! Tulad ng naisip, ang Dragon Slayer Sword ay natangay ng halo na biglang lumitaw sa katawan ng baboy na halimaw. Kung tutusin, napakalaki ng pagkakaiba ng kanyang paglilinang at ng halimaw na baboy. Alam niyang walang silbi ang pakikipagkompetensya sa halimaw ng baboy ng direkta, ngunit hindi niya inaasahan na sasaktan ng espadang ito ang halimaw ng baboy, ngunit sapat na iyon upang magsilbing buffer. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang itinuro ng matanda, sinuntok ng gintong liwanag ang baboy na demonyo, at ang kapangyarihan ng mahika sa kanyang katawan ay umabot sa rurok nito. Nais din niyang lumaban ng husto, para lang malaman kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanyang kasalukuyang lakas laban sa mga master sa tuktok ng God Realm. Bukod dito, nais din niyang subukan ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Kung matutugunan ng lakas ng kanyang pisikal na katawan ang kanyang mga inaasahan, maaari niyang direktang i-activate ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple sa susunod na labanan o sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Hanggat sapat ang lakas ng pisikal na katawan, kakayanin nito ang backlash ng kapangyarihan ng Chen Kun Temple. Sa kabilang banda, kung magagamit niya ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple, pagkatapos ay sa susunod na labanan, maaari niyang labanan ng Desperadong, at marahil ay maaari niyang patayin ang target na gusto niyang patayin. Halimbawa, ang demonyong ahas na si Zuye King. Boom! Sa wakas, sinuntok ni Yang Yiyo ang ulo ng baboy na demonyo. Sinamantala rin niya ang puwang sa pag-atake ng Dragon Slaying Sword at maayos na natama ng ulo ng baboy na demonyo. Pero, nagtagumpay siya, ngunit sa sandaling lumapag ang kanyang kamao, pakiramdam niya ay tumama ang kanyang kamao sa bakal. Pagkatapos, isang puwersang napakalakas na lampas sa kanyang imahinasyon ang bumulwak mula sa ulo ng baboy na demonyo, at agad na gumalaw, direktang tumama sa kanyang braso at damapo sa kanya.
Sa sandaling ito, humagulgol si Yang Yiyo. Pakiramdam niya ay napatumba siya ng napakalaking puwersa, at agad na lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Ang magic power ng baboy na demonyo ay lampas sa inaasahan ni Yang Yiyo. Nang lumipad siya ng paatros ay umikot ang dugo niya sa katawan, nanginginig ang mga braso, pero tumatawa rin siya sa puso kahit nagulat siya. Dahil hindi nabali ang braso niya, medyo nanginginig lang. Bagamat umiikot ang kanyang dugo sa kanyang katawan, nasa loob ito ng tolerance range. Nangangahulugan ito na kung siya ay nakipagsapalaran upang pakilusan ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, marahil maaaring kaya niyang tiisin ito, ngunit masasabi lamang na halos hindi niya ito kayang tiisin. Kung tutuusin, masasaktan pa rin siya sa backlash ng kapangyarihan ng Chenkun Temple, ngunit alam niya na maaaring hindi nasa panganib ang kanyang buhay. Sapat na iyon. Sa mga tuntunin ng mana, siya ay talagang hindi sapat na malakas upang labanan ang tuktok ng kaharian ng emperador, ngunit siya ay isang hakbang pa rin. Gayunpaman, kaya niyang labanan ang yumaong demonyong emperador. Sa pagkakataong ito, sinubukan din niya ang lakas ng kanyang katawan. Kahit kumukulo ang dugo niya at dumudugo ang bibig niya, worth it naman. Bagamat siya ay itinaboy ng baboy na demonyo, gumaan ang loob ni Yang Yiyo dahil kalahati lang ng kanyang kayamanan ang ginamit niya. Ang pag-atake ng taong nakasuot ng pula ay sumunod na malapit sa kanyang likuran, o sa madaling salita, pagkatapos siyang itaboy ng baboy na demonyo, ang pag-atake ng pulang damit na lalaki ay nahulog din sa baboy na demonyo. Boom! Umuungol. Sinuntok ng lalaking nakasuot ng pula ang demonyong baboy, dahilan para mapasigaw ang demonyong baboy. Kahit na ang masamang halimaw na ito ay may makapal na balat at laman, ito ay magdurusa sa kawalan kung ito ay tamaan ng taong nakasuot ng pula ng antas ng subsanto. Sa isang sigaw, nahulog siya sa lupa. Cut! Inilabas ni Yang Yiyo ang salitang, cut. Ang panlong sword na lumipad sa langit noon ay nahulog mula sa langit, at ito ay isang panlong sa kalangitan, at ito ay tumaga sa baboy na demonyo ng may matinding momentum. Naputol ang enerhiya ng espada sa kalangitan, at direktang tinadtad ang leeg ng baboy na demonyo, na tinamaan ng lalaking nakasuot ng pula at may butas na duguan. Nahulog ang espada sa ulo ng demonyong baboy, at gumulong ito pababa mula sa leeg. Sa sandaling ito, sumunod na mabuti si Yang Yiyan at sumayaw gamit ang dalawang kamay, at ang kapangyarihan ng mahika ay tumatakbo sa magkabilang kamay. Hinampos ng isang palad ang tinadtad na ulo ng baboy na demonyo, at ang kabilang kamay ay hinampos ang pangunahing likod na kalahati ng katawan. Ang magic power ay sinamahan ng Blue Lotus Fairy Fire, na tuluyang sumunog sa katawan ng baboy na demonyo. Sa ilalim ng dagandong, nabasag ang ulo ng demonyong baboy, at ang likod na kalahati ng katawan ay sumabog at nasunog. Sa pagkakataong ito ay ganap na nawala, at ang kaluluwa nito ay nakakalat. Sa pakikipagtulungan ng lalaking nakasuot ng pula, napatay ang dalawang demonyong emperador. Napakaganda talaga ng resultang ito. Biglang lumingon si Yang Yiyo at tumingin sa nakatatandang kapatid na babae sa di kalayuan. Sa sandaling natapos ang labanan sa kanyang panig, ang unang taong naisip niya ay ang maliit na nakatatandang kapatid na babae. Crack, boom. Umalangaw-ngaw ang kulog sa buong kagubatan. Ngunit narinig lamang ni Yang Yiyo ang tunog, ngunit hindi nakita ang nakatatandang kapatid na babae. Sa oras na ito, kahit na ang mga figure ng tatlong demonyong emperador tulad ni Suyeking ay nawala. Sa halip, napalitan ng malabo na ulap ang kanyang paningin. Sa ilang mga punto, kahit na ang tatlong malalaking puno na ang gateway sa hardin ng mansyon ng Panginoon ng lungsod ay nawala. Nagulat ito kay Yang Yiyo. Nababahala lamang siya sa pagpatay sa dalawang demonyong emperador ngayon, ngunit hindi napansin ang mga pagbabago sa paligid. Nagbago ang kanyang mukha, at ang unang pumasok sa isip niya ay ang ika-6 na demonyong emperador na binanggit ng nakatatandang kapatid na babae noon ang multo na demonyo. Ang Phantom Demon ba ang nagdudulot ng gulo? Kabanata 2274 ang solusyon ay ang makapasok sa kaharian ng Immortal Emperor. 100 metro lang ang layo nito, ngunit maulap at hindi nakikita ang figure ng nakababatang kapatid na babae, ngunit maririnig ang kulog. Alam ni Yang Yiyan na ang nakatatandang kapatid na babae ay maaaring nakalkulan ng ilang mga demonyong emperador, ngunit naririnig pa rin niya ang Diyos ng kulog, na nangangahulugan na ang nakababatang kapatid na babae ay maayos sa ngayon, ngunit siya ay nakulong o kinubkob ng ilang mga demonyong emperador. Kaya hindi nagmamadaling umakyat si Yang Yiyan, ngunit binuksan ang mata ng langit at lupa. Hindi nakikita ng mata ang kapaligiran sa loob, ngunit naniniwala siyang nakikita ito ng kanyang mata ng langit at lupa. Tamang-tama, pagkatapos iyon ang Eye of Heaven and Earth, nakita niya ang kapaligiran sa fog. Ang junior sister ay naging rubbery cloud, at ang lilang itim na kulog at kidlat ay napalibutan at patuloy na bumagsak, na tumama sa lupa, ngunit sa kanyang mga mata, tila ang junior na babae ay umaatake ng bulag, dahil walang malaking demonyo sa lugar kung saan bumagsak ang kulog, at tila nakikipaglaban ito sa hangin. Gayunpaman, naniniwala si Yang Yiyan na dapat may dahilan, dahil ang tatlong demonyong emperador na pinamumunuan ni Suyeking ay sinuspinde sa itaas ng kalangitan, pinalibutan ang nakababatang kapatid na babae, at patuloy na inaatake ang rubbery cloud na naging dahilan ng maliit na kapatid na babae.
Bawat pag-atake ay magpapanginig at magpapaliit sa ulap ng pagnanakaw. Malungkot ang mga mata ni Yang Yian. Ang sitwasyong ito ay malinaw na ang tatlong demonyong emperador ay naglalagay ng bitag para sa nakababatang kapatid na babae, o ang tunay na dahilan ay ang Phantom Demon na nakatago sa dilim ay may mahalagang papel, gamit ang ilang uri ng kalituhan o ilusyon upang takpan ang mga mata ng nakababatang kapatid na babae, na dahilan upang mawalan siya ng epekto ng hininga ng tatlong demonyong emperador ng Zhuye King, at kahit na hindi niya makita ang tatlong demonyong emperador. Sa kasong ito, ang maliit na kapatid na babae ay naging isang bulag na may bukas na mga mata. Naturally, para sa kanyang sariling kaligtasan, nagsimula siyang umatake ng walang taros, hindi hinayaang makalapit ang tatlong demonyong emperador, upang mapakinabangan ang kanyang sariling proteksyon mula sa pinsala. Ngunit kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ang mana at enerhiya ng nakababatang kapatid na babae ay mauubos ng napakabilis, at pagkatapos ay sasalakayin ng ilang mga demonyong emperador ang nakababatang kapatid na babae at gagawing hindi niya ito maibaba. Para sa kanya at kay Hong Yi, naniniwala ako na sa plano ni Zhuye King, sapat na ang dalawang demonyong emperador para harapin siya at si Hong Yi, tama ba? Ang ibang mga demonyong emperador ay nakatuon lahat sa pakikitungo sa nakababatang kapatid na babae, na talagang isang magandang plano. Ngunit ngayong nakipag-usap na siya sa dalawang demonyong emperador, natural na hindi niya hahayaang malinlang ang nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Yang Yiyo na pumunta sa hamog, ngunit upang tingnan mabuti ang sitwasyon. Kung hindi, kung siya ay padalos-dalos na tumalikod at pumasok, maaari siyang malinlang ng ilusyon tulad ng nakababatang kapatid na babae. Kung iisipin, ang ugat ay ang hanapin ng ilusyong demonyo. Hanggat ang ilusyon na demonyo ay natagpuan at napatay, ang ilusyon na nanlilinlang sa nakababatang kapatid na babae ay natural na mawawala. Bagamat binuksan ni Yang Yian ang Eye of Heaven and Earth sa sandaling ito, wala siyang nakitang phantom monster. Nakita na lamang niya na ang kulog na binago ng junior sister ay talagang dumadagandong at patuloy na umaatake sa lupa, ngunit walang kalaban ang inatake ng kanyang kulog. Sa halip, ang tatlong demonyong emperador ng Zhuye King ay patuloy na nagtatago at umaatake sa kulog ng rubbery cloud na binago ng junior sister. Sa kasong ito, masasabi lamang na hindi nakikita at nararamdaman ng nakababatang kapatid na babae ang pagkakaroon ng tatlong demonyong emperador ng Zhuye King, ngunit makikita ng tatlong demonyong emperador ang nakababatang kapatid na babae at nagdudulot ng pinsala sa kanya. Medyo nakakapit pa yata si junior sister. Sa sandaling ito, tinawag ni Yang Yian ang Diyos at Demon Bird mula sa espasyo ng Chen Kun Pot. Hindi niya nakikita ang pagkakaroon ng Phantom Monster, na hindi nangangahulugan na ang Phantom Monster ay wala. Dati sabi ng junior sister meron pa daw sa dilim kaya dapat meron. Ang Diyos at Demon Bird ay may kaalaman at maaaring makita kung ano ang sitwasyon pagkatapos ng hamog. Ang ilusyon ay hindi mahuhulaan. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang at pangitain ay hindi nakikita sa pamamagitan nito, kaya maaari lamang siyang humingi ng tulong mula sa Diyos at Demon Bird. Ang iba naman, wala na sila. Sina Hao Dudu at Xuan Shanxiao ay naiwan ni Dayabei, at sinundan si Dabie sa labas ng City Lord's Mansion upang maghanda na makilala siya at ang nakababatang kapatid na babae. Ang mga pulang damit sa paligid niya ay hindi makatutulong ngayon. Siyempre, si Zexang ay nasa Chen Kun Pot space pa rin, ngunit ang antas ng cultivation ni Zexang ay hindi makakatulong sa naturang labanan, at si Zexang ay nagbabantay pa rin sa Kunpang Egg. Mulat niyang sinulyapan ang sitwasyon ng itlog ng Kunpang at nalaman niyang naglalabas pa rin ng liwanag ang itlog ng Kunpang, at tila tinutunaw pa nito ang kapangyarihan ng korona ng laman ng higanteng sawa. Hindi ko alam kung kailan ito maa-absorb. Matapos itong masipsip, maisilang kaya ang itlog ng Kunpang. Anyway, ang tanging maaasahan ni Yang Yiyu ngayon ay ang Diyos at Demon Bird. Matapos iwagayway ang kanyang kamay, lumitaw ang Diyos at demonyong ibon. Anong problema ang nakatagpo ng mahinang manok? Sinabi ito ng Diyos at demonyong ibon nang lumabas ito. Paano mo nalaman na may problema ako, hindi sinasadyang ipinikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Haha, ikaw na mahina, hindi mo lang ba ako inisip noong huling pagkakataon ka? Sa pagkakataong ito, masyado ka nang lumayo. Gaano na ako katagal sa Chen Kun Pot? Akala ko, isang mahina, nakalimutan mo na nasa Chen Kun Pot space pa ako. Nagsumpa ng sama ng loob ang Diyos at Demon Bird. Tumigil, huminto. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Manahimik ka. Gusto kong makita ang sitwasyon sa hinaharap. Ang aking senior na kapatid ay tila nakulong sa kapaligiran ng Phantom Monster, ngunit hindi ko nakikita ang pag-iral ng Phantom Monster. Humanap ng paraan dali, medyo iritadong nagsalita si Yang Yiyu sa mga oras na ito at umungal sa God and Demon Bird. Ang Diyos at Demon Bird ay isang matandang ibon. Nararamdaman nito na bad mood si Yang kaya hindi na ito naglakas loob na magsalita ng sobra, dahil base sa pagkakaintindi nito kay Yang, kung magpapatuloy ito sa pagsasalita ay tiyak na gagamitan ito ng puwersa ni Yang. Ngunit ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang maulap na lugar, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, kayong dalawang mahihina ay malas. Talagang nakatagpo ka ng isang limang kulay na hangin at ulap na hayop, at ito ay isang Demon Emperor level na pag-iral. Ang limang kulay na hangin at ulap na hayop ay isang hayop ng langit at lupa.
Ang talento nito ay kontrolin ang mga kulay ng 5 elemento at tawagin ang hangin at ulan. Bagamat hindi gaanong mahusay ang lakas ng pakikipaglaban nito, ginagamit ang talento nito para mag-set up ng mga ilusyon. Kahit na ito ay isang immortal, ito ay hindi nais na madaling makita sa pamamagitan ng kanyang ilusyon. Hindi katakataka na ang iyong nakatatandang kapatid na babae ay nakulong dito. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, siya ay pagod na pagod sa lalong madaling panahon. May nakita ka bang puting ulap sa langit? Tanong ng Magic Bird kay Yang Yiyo. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, nakita ko na. Sa katunayan, nakakita na siya ng puting ulap sa langit noon, ngunit nakita rin niya ito ng mata ng langit at lupa, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Isa lang itong ordinaryong ulap, walang pinagkaiba. Ngunit ngayon na sinabi ng Magic Bird, ito ay dapat magkaroon ng kahulugan. Pagkatapos mag-react, sinabi niya, ibig mong sabihin ang puting ulap ay isang ilusyon. Ngunit ginamit ko ang mata ng langit at lupa upang makita na ito ay isang ordinaryong ulap lamang. Ano ang alam mo, ikaw na mahina? Dahil ang five-colored wind and cloud beast ay tinatawag na isang ilusyon, ito ay dapat na may ilang mga demonyong katangian. Ang puting ulap ay ang pagbabalat kayo nito, at ang tunay na anyo nito ay nakatago sa loob nito. Kaya lang, wala kang makikitang pagkakaiba sa labas ng hamog. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta sa fog at tingnan kung may pagkakaiba. Gayunpaman, ang fog ay isang illusion barrier na nabuo ng five-colored wind at cloud beast gamit ang kapangyarihan ng 5 elemento para pakilyusan at ailatag ang kapangyarihan nito. Tinatayang mahihirapan kang pumasok sa lakas mo, sabi ng ibong Diyos at demonyo. Nang marinig ni Yang Yiyo ang sinabi ng God and Demon Bird, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang hamog ay isang hadlang sa ilusyon. Mahirap ba siyang pumasok sa lakas niya? Kung talagang hindi siya makapasok, hindi ba't nanganganib na ang kapatid sa loob? Sa pag-iisip nito, hindi nakalmado si Yang Yiyo, at nagmamadaling tinawag si Hong Yi at naglakad patungo sa fog, o patungo sa illusion barrier. Agad niyang inatake ang hamog gamit ang 2 espada. Pagkatapos ng mapurol na dagandong, sumimangot si Yang Yiyo. Sa ilalim ng kanyang buong lakas na pag-atake, ang fog ay parang cotton wool. Malakas siyang sumuntok, ngunit nakabawi ito sa sumunod na sandali. Siya ay naging mas balisa at hiniling kay Hong Yi na sabay na umatake, ngunit ang resulta ay pareho. Hindi niya ito masira. Sa sandaling ito, sinabi ng Diyos at Demon Bird, huwag sayangin ang iyong enerhiya. Ito ay isang hadlang na ginawa ng mahika na kapangyarihan ng angkan ng demonyo. Ang kapangyarihan ni Hong Yi ay purong pisikal na lakas. Ito ay walang silbi. Hindi mo ito masisira. Sinabi ni Yang Yiyo sa malalim na boses, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikon. Salamat sa pag-iisip mo ng paraan. Nandoon pa rin ang kapatid ko. Kung siya ay ma-accident, hindi ka makakaligtas, isang mixed-haired bird. Galit na umungol si Yang Yiyo. Nagmura ang Magic Bird, ano bang pakialam mo sa akin, ikaw na mahina? Hindi ako ang nagkulong sa nakababatang kapatid mo. Isa lang ang paraan para masira itong illusion array barrier. At huwag kang mag-alala, kayang tumagal ng 3 taon ang kapatid mo. Sa tingin mo ba ay vegetarian ang pamilya G? Ano ang solusyon? Umirap si Yang Yian, ngunit nabuhayan siya ng loob nang marinig ang sinabi ng ibon na makakatagal ang nakababatang kapatid na babae sa loob ng 3 taon at walang mangyayari. Sabi ng Magic Bird, napakasimple ng solusyon. Hanggat kaya mong malagpasan at maabot ang kaharian ng Immortal Emperor, ang illusion array barrier na ito ay maaaring masira. Sa huling pagsusuri, hindi lang sapat ang iyong lakas. Ang mga labanan sa field ay nasa antas ng Emperor, at ikaw lang, isang maliit na halimaw, ang nasa antas ng Immortal na Hari. Paano mo masisira ang hari ng Immortal na Hari, ang Emperador? Umirap si Yang Yian at sinabing, maaari mo bang basagin ang hadlang kung ikaw ay lumampas sa Immortal Emperor? Of course, tumango ang Magic Bird. Pero, ganun ba kadaling sirain ang Emperor? Medyo hindi kumbinsido si Yang Yian. Nagsumpa ang Diyos at Demon na ibon, ikaw na mahina ay nasa tuktok na ng antas ng Immortal na Hari, at isang hakbang na lang ang layo mo mula sa huling yugto. Ano ang kinakatakutan mo? Paano mo malalaman na hindi mo magagawa ang isang bagay sa mundong ito kung hindi mo ito susubukan? Kung gayon, susubukan ko. Kabanata 2275 Gusto kong mamatay ka, matandang lalaki. Hinahasa ni Yang Yian ang kanyang espada bago ang labanan. Umupo siya at nagsimulang mag-practice para makapasok sa Emperor Realm. Sa katunayan, naunawaan niya na tama si Zamao Bird. Kung hindi mo susubukan ang anumang bagay, hindi mo alam kung ito ay magtatagumpay. Bagamat alam niyang hindi ganoon kadali ang pagpasok sa Emperor Realm, ngunit ang nakababatang kapatid na babae ay nakulong, wala siyang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang bagay. Paano kung nagtagumpay ang pag-atake? Hindi, para sa kanya, dapat itong magtagumpay sa pagkakataong ito, kung hindi ay nasa panganib ang nakababatang kapatid na babae. Huminga ng malalim, sinabi ni Yang Yian sa Diyos at Demon Bird, ikaw at si Hong Yi ay protektahan ako. Wala akong kapangyarihang lumaban, anong batas ang dapat protektahan?
Bumulong ang Diyos at Demon Bird, ngunit sa sandaling ito ay ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at nagsimulang magsanay, at wala siyang oras para makipaglaban sa Diyos at Demon Bird. Sa oras na ito, si Hong Yi ay tumabi kay Yang Yian, at ang Diyos at Demonyong Ibon ay lumipad at damapo sa balikat ni Hong Yi. Bagamat sinabing wala itong lakas sa pakikipaglaban, sa katunayan, kung talagang nakakagambala ito sa pagsasanay ni Yang Yian, ang Diyos at Demon Bird ay maaari pa ring gumanap ng malaking papel. Si Hong Yi lamang ay sapat na upang harapin ang ilang malalakas na lalaki. Kaya lang medyo mahina ang kamalayan ni Hong Yi at kailangang utusan. Ang mga tagubilin ni Yang Yiu sa Diyos at Demon Bird ay talagang hayaan ang Diyos at Demon Bird na makipagtulungan kay Hong Yi, o magutos. Sinimulan ni Yang Yiu na dumaan sa mga hadlang at pagsasanay, at nagmamadaling pumasok sa Emperor Realm, na medyo tahimik. Sa sandaling ito, ang hanay ng ilusyon ay ibang eksena. Ang tatlong demonyong emperador na pinamumunuan ni Zhu Yeqing ay nagkalat at pinalibutan ang Calamity Cloud na binago ni Ji Zixia, at nagpatuloy sa pag-atake. Pangalawa ate, malakas ang depensa ng maliit na asong ito. Kung patuloy tayong aatake ng ganito, kailan ito matatapos? Nagsalita ang ikatlo sa 10 Peak Demon Emperor sa City Lord's Mansion. Sa oras na ito, sinabi rin ng ikaapat na kapatid, gusto mo bang magtipon ng ibang tao? Napag-alitan si Zhu Yeqing, huwag kang tumigil at patuloy na umatake. Walang gaanong magagaling na mga demonyong emperador sa buong City Lord's Mansion sa oras na ito. Ang iba pang mga kapatid ay wala na sa bahay at hindi na makakabalik saglit. Makakaasa lang tayo sa iilan sa atin ngayon. Ang maliit na asong ito ay nakulong sa isip ng ilusyon na hanay ng ika-6 na kapatid. Hindi na niya kami nakikita ngayon. Ang nakikita niya ay isang ilusyon lamang. Patuloy siyang umaatake, ngunit umaatake siya sa hangin. Kung magpapatuloy siya, siya ay pagod sa kamatayan. Ang tatlo sa amin na umaatake sa kanya ay nagpapabilis sa kanyang pagkamatay. Kahit na ang panahong ito ay maaaring tumagal ng 2 o 3 taon, ngunit para sa amin 2 o 3 taon ay isang kisap mata lamang. Kapag naubusan siya ng magic power, mamamatay siya. Habang nagsasalita si Zhu Yeqing, ang 2 pang demonyong emperador ay patuloy na tumatango, sumasang-ayon sa kanya. Ang ikatlong elder ay nag-isip sandali at sinabi, dapat ba nating ipaalam ang demonyong Panginoon ng hardin kung sakali? Kung ang demonyong Panginoon ng hardin ay kumilos, hindi natin kailangang mag-aksaya ng oras tulad nito, at maaari nating patayin ang maliit na asong ito sa lalong madaling panahon. Tama ba? Hindi, sa sandaling ito, ang ika-6 na elder ay sama-sama, at lahat tayo ay nasa porma sayon. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Bukod dito, sa aming 10 demonyong emperador, tanging ang pinakamatandang itim na panther lamang ang maaaring makapasok sa hardin. Hindi makakapasok ang iba. Lahat sila ay nag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay. Umatake ng buong lakas at ubusin ang mana nitong munting asong ito. Maaga o huli, siya ang magiging biktima natin, pagtatanggi ni Zhu Yeqing sa ikatlong elder. Kaya't ang tatlong malalaking demonyo ay hindi na nagsalita pa, at buong lakas nilang inatake ang rubbery cloud ni Ji Zixia. Ang isa ay maliwanag at ang isa ay madilim, nakikipagtulungan sa ilusyonaryong demonyo ng ika-6 na elder sa dilim upang ubusin si Ji Zixia. Naghanda rin sila para sa isang mahabang labanan. Sa labas ng porma sayon, nagsasanay pa rin si Yang Yiu na makapasok sa kaharian ng emperador. Mabilis na nawala ang oras sa pagsasanay. Sa isang kisap mata, 1 taon na ang lumipas, at hindi pa rin nakakapasok si Yang Yiu sa kaharian ng immortal na emperador. Naging irritable siya nito. Sa susunod na sandali ay biglang binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at siya ay tumigil. Dahil sa sandaling ito, siya ay sobrang irritable, at hindi niya maipaliwanag na may nangyari na may kaugnayan sa kanya. Kung siya ay patuloy na magsanay ng sapilitan, siya ay maliligaw, at ang mga natamo ay hindi hihigit sa mga pagkalugi. Ang epekto sa Emperor Realm ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na immortal na mga bato at iba pang mga bagay upang magbigay ng enerhiya. Ito ay higit pa tungkol sa pagsasanay sa kaharian at pag-unawa sa dakilang paraan ng langit at lupa. Ito ang susi sa pambihirang tagumpay. Ngunit ngayon ay hindi na siya mapakali, at hindi niya maramdaman ang anumang pag-unawa sa langit at lupa. Ang sapilitang pagtama sa tarangkahan ng Emperor Realm ay naging dahilan upang mas magagalit siya. Kaya kailangan niyang huminto. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, si Yang Yiu ay puno ng puot. Hindi naman sa hindi siya nagsumikap, pero hindi talaga siya nakahanap ng pagkakataon para makalusot. Hindi naman kaya ng mahirap na pagsasanay. Tumingin siya sa fog sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay tumayo siya. Sa mga mata ni Chen Kun, nakita niya na ang Calamity Cloud ng nakababatang kapatid na babae sa porma sayon ay lumiit hanggang 8 o 9 na metro. Mula sa napakalaking daang metro sa simula hanggang 8 o 9 na metro ngayon, kitang-kita na ang mana ng nakababatang kapatid na babae ay naubos hanggang dulo. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yiu na hindi na siya makapaghintay pa. Kailangan niyang humanap ng paraan para sumugod at iligtas ang nakababatang kapatid na babae, kung hindi ay malalagay sa panganib ang buhay nito. Ngunit wala siyang paraan upang harapin ang illusion array barrier ng illusion monster, at hindi niya ito masira.
Ngunit sa pagtingin sa sitwasyon ng nakababatang kapatid na babae, talagang hindi na makapaghintay si Yang Yiyu para sa isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pagkamayamutan sa kanyang puso ay lumakas at lumalakas. Sa sandaling ito, isang dagandong ang biglang umalangaw sa itaas ng kalangitan, na tila umalangaw sa buong universo. Boom! Hindi sinasadyang tumangala si Yang Yiyu sa langit. Ngunit nalaman niyang nagbabago ang kulay ng langit. Tila sa dulo ng langit, sa kalaliman ng siyam na langit, isang gintong araw ang lumitaw. Oo, sa pananaw ni Yang Yian, isang napakalaki at nakasisilaw na araw ang lumitaw sa kailaliman ng siyam na langit, at ang dumadagandong na tunog ay umiiral pa rin, naghuhumiyaw at umaalingaw-ngaw. Ang tunog na ito ay parang isang uri ng lihim na mantra, napakakakaiba, na nagbigay kay Yang Yian ng isang ilusyon. Pakiramdam ko ang buong sansinukob ay buhay, tulad ng isang buhay na tao, at lahat ng bagay sa mundo ay nagsasalita ng ilang uri ng wika, ngunit walang nakakaunawa nito. Ang dagandong na ito mula sa kailaliman ng universo at ang siyam na langit ay hindi lamang nasa itaas ng ulo ni Yang Yian. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nilalang sa buong daigdig ng dayuhan ay tumangala sa langit, at natuklasan nilang lahat ang pag-ikot ng maningning na araw na ito, at narinig ang ilang uri ng boses na dumiretso sa kaibuturan ng kaluluwa, ngunit hindi nila maintindihan ang nakapaligid na pagsasalaysay. Maging ang buong daigdig ng engkanto, ang 3,000 mundo ng paglilinang, at lahat ng mga nilalang sa hindi mabilang na maliliit na mundo ay nakakita at nakarinig ng ganitong uri ng kababalaghan sa langit at lupa sa parehong oras. Nagbago ang buong mundo sa universo. Kasabay nito, ang 3 demonyong emperador sa hanay ng mga ilusyon ay nagulat din sa dagandong at sa maliwanag na malaaraw na tanawin sa kalangitan. Huminto sila nang hindi sinasadya at tumangala. Ito ay isang kakaibang kababalaghan sa mundo, at bawat buhay na nilalang ay makakatanggap ng balita. Ang Calamity Cloud na ginawa ni Ji Zixia na gamulong, dahan-daang lumiit at nagkalat, at lumitaw din ang kanyang figure. Sa oras na ito, namumula ang mga mata ni Ji Zixia, ngunit nabawi niya ang kanyang kailanawan sa sandaling ito. Sumulyap si Ji Zixia sa 3 demonyong emperador, ngunit tumangala sa langit, tinitingnan ang maliwanag na tanawin ng araw sa kailaliman ng siyam na langit, at 2 linya ng malinaw na luha ang naiwan sa kanyang mga mata nang hindi maipaliwanag. Tumingin din si Yang Yiyu sa langit, ngunit nang lumitaw ang maliwanag na tagpo ng araw at marinig ang dagandong, ang kanyang galit na puso ay unti-unting huminahon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso siya ay hindi maipaliwanag na malungkot, at hindi sinasadyang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Boom! Muling tumunog ang pangalawang tunog. Boom! 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 4 na magkakasunod na dagandong mula sa kailaliman ng sansinukob, ang unang dagandong ay lumakas, at may eksaktong 5 dagandong, at 5 nakasisilaw na gintong araw ang lumitaw sa kailaliman ng siyam na langit. Sa sandaling ito, nalaman ni Yang Yiyu na ang kalungkutan sa kanyang puso ay lumalala, at ang mga luha sa kanyang mga mata ay parang ulan ng bulaklak ng peras, at hindi niya mapigilan ang paggulong. Ito ay ang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa ng 5 elements daw source, ito ay isang tao ang sa wakas ay nakabasag sa hadlang na harang ng mundo ng mga engkanto, at ang mga patakaran ng dakilang daan ay kumpleto na. Ang mga salita ng Diyos at Demon Bird ay dumating sa tainga ni Yang Yiyu na may pagkabigla. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yang Yiyu ay nayanig, at isang dagandong ang tumunog sa kanyang isipan, tulad ng tunog ng basag na salamin. Isang malakas na hininga ang bumangon mula sa kanyang katawan, at ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay natipon mula sa lahat ng direksyon. Nakalusot siya. Sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay umabot sa maagang yugto ng Immortal Emperor. Habang ang enerhiya mula sa lahat ng direksyon ay natipon sa kanyang katawan, ang panloob at panlabas na mga kasanayan ng Chen Kun ay tumatakbo ng mabilis, at ang paglilinang ni Yang Yiyu ay mabilis na naging matatag sa maagang yugto ng Immortal Emperor. Gayunpaman, matapos marinig ni Yang Yiyan ang mga salita ng Diyos at Demon Bird, nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa pag-iisip sa sinabi ng pangalawang nakatatandang kapatid, tila dinala ng namatay na matanda ang isang grupo ng malalakas na lalaki sa mundo ng mga engkanto sa isang lugar kung saan nakakubli ang mga lihim ng langit, upang gumawa ng isang bagay na mapapakinabangan ng lahat ng may buhay sa mundo. Naalala ko na sinabi ng pangalawang nakatatandang kapatid na pagkatapos ng master at ng iba pa ay may nagawa, ang mundo ng diwata ay papasok sa isang magulong panahon at simula ng isang maunlad na panahon. Ang mga nilalang sa mundo ng engkanto ay maaaring mahawakan ang daan ng mga Diyos at sumilip sa langit sa hinaharap. Ang kakaibang fenomena ng langit at lupa na lumitaw ngayon, kasama ng mga damdamin sa dilim, ay nagpaisip kay Yang Yiyan sa kanyang Panginoon na si Yun Changxi sa isang iglap. Siya ay nagkaroon ng walang katulad na kailanawan at pag-unawa sa dakilang daan sa langit at lupa at sa dilim sa sandaling ito. May pakiramdam na noon pa man ay nararamdaman na niya na ang langit ng mundo ng diwata ay natatakpan ng ulap, at tila hindi na siya makakakita ng maaraw na araw. Ngunit sa oras na iyon, naramdaman niya na mayroong isang malaking butas sa kalangitan ng mundo ng mga engkanto, at ang araw ay sumikat, at ito ay naging isang maaraw na araw. Tiningnan ni Yang Yiyan ang kakaibang fenomena ng langit at lupa sa itaas ng abot tanaw, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luha, at ang kanyang puso ay labis na nalungkot. Sa sandaling ito din naisip niya ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi.
Sa pagtingin sa kakaibang kababalaghan sa mundo, itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha at sinabi sa kanyang sarili, matanda, miss na kita. Ano ang ginawa mo? Bakit ako malungkot? Ah, Master, miss na kita, bumalik ka na lang. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo, irresponsibleng matanda, bumalik ka na lang. Ah, bumalik ka na. Ayokong mawala ka. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo, na may ulo na puno ng puting buhok, na nakamit ang katayuan ng Immortal Emperor, ay tumingin sa langit at napaungol, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, kinakausap ang kanyang sarili. Ang kanyang paglilinang ay patuloy na umuunlad, mula sa unang yugto ng Immortal Emperor hanggang sa gitnang yugto. Ngunit si Yang Yiyo ay walang kaunting kagalakan sa isang pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang, tumingin lang siya sa langit at umiyak na parang isang lalaking umiiyak. Dahil alam o naramdaman niya sa kanyang puso na nahulog ang matanda, at dito nagmula ang kanyang kalungkutan at kalungkutan. Ang kakaibang kababalaghan ngayon sa mundo ay tila hindi mapaghihiwalay sa matanda. Kabanata 2276 Ako, ang Panginoon, ay hindi pa nakakagalaw. Ang limang maliwanag na araw ng sky body ay bumuo ng kakaibang fenomeno ng langit at lupa. Ngayon ay tila ito ay isang uri ng mga tanikala ng mundo ng engkanto, ngunit ito ay nasira ng isang tao. Iyon ang dahilan kung bakit nagawang makalusot ni Yang Yiyo sa sandaling ito, ngunit malungkot siya. Naisip niya ang sinabi ng kanyang pangalawang kapatid tungkol sa kanyang Panginoon, at naisip na ang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa sa oras na ito ay nauugnay sa kanyang Panginoon na si Yun Changxi. Maging si Yang Yiyo ay nahulaan sa kanyang puso na ang kanyang amo ay namatay dahil sa pangyayaring ito. Kaya nalungkot siya. Ang kanyang cultivation level ay tumaas hanggang sa tuktok ng gitnang yugto ng Immortal Emperor bago huminto, nilaktawan ang malaking pas at pinagbuti ang dalawang maliliit na kaharian. Parang nabasag ang di nakikitang pader sa kanyang pag-iisip, at bigla itong naging malinaw. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang nawala ang araw sa itaas ng langit. Ang prosesong ito ay talagang tumagal ng wala pang 10 minuto. Pinunasan ni Yang Yiyan ang kanyang mga luha, tumingin sa langit at nagsabi, matanda, hindi ako naniniwalang mamamatay ka. Naghihintay ako sa iyong pagbabalik. Hindi ka maaaring mamatay. Kung ako, Yang Yiyan, ay hindi papayag, hindi ka tatanggapin ng langit. Boom! Ngunit pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, isang mapurol na kulog ang umalangaw mula sa kailaliman ng Nine Skies, na parang tumutugon sa kanya. Kasabay nito, naramdaman ni Yang Yiyan na ang Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay nanginginig, ngunit ito ay isang iglap. Medyo nagulat siya sa tagpong ito, ngunit hindi na niya masyadong inisip, dahil ang langit sa kailaliman ng Nine Skies ay nakaranas na ng kakaibang fenomeno ng langit at lupa. Kung tungkol sa panginginig ng palayok ng Chen Kun, ito ay parang panandali ang ilusyon sa oras na iyon. Sa sandaling ito, binawi niya ang kanyang isipan at itinuon ang kanyang mga mata sa illusion array barrier na nababalot ng hamog. Ang usapin ng namatay na matanda ay isa lamang malungkot na ilusyon sa kanyang puso, na hindi naman talaga totoo, at naniniwala rin siya na hindi mamamatay ang matanda. Dahil siya ang Supremo ng 12 Supremo, ang kanyang kaharian ay maihahambing sa Great Immortal Venerable, ngunit ang kanyang lakas ay dumurog sa maraming Immortal Venerables. Masasabing ang namatay na matanda ay isang dakilang figure tulad ng hari sa mga Immortal Venerables. Masasabi rin na siya ay nakatayo sa tuktok ng paglilinang sa immortal na mundo. Nang ibalik ng patay na matandang lalaki ang kanyang immortal na katawan, diretso siyang bumalik sa immortal na mundo para makipaglaban sa tatlong dakilang Celestial Masters ng immortal na mundo. Ang tatlong dakilang Celestial Masters na magkasama ay hindi kayang talunin ang matanda. Sa huli, binyantaan niya ang tatlong dakilang Celestial Masters at iba pang nangungunang powerhouse sa immortal na mundo na pumunta sa lupain ng mga makalangit na lihim ng magkasama, para lang masira ang isang bagay at maghanap ng mas malaking espasyo para sa paglilinang para sa lahat ng mga magsasaka sa mundo. Posibleng wala na ang 5 higanti ng dayuhang mundo. Sinasabi rin na pumunta sila sa lupain ng mga lihim ng langit. Malamang na ito ang papel ng 4 na matatandang lalaki. Banta man ito o sa anumang kadahilanan, ito ay nagpapatunay na ang kanyang amo ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit na siya ay naaksidente sa lupain ng mga makalangit na lihim, maaaring siya ay malubhang nasugatan o mas malala pa, ngunit si Yang Yiyo ay naniniwala na ang matanda ay hindi dapat mamatay. Sa pag-iisip nito, mas gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo. Muli niyang itinuon ang paningin sa hanay ng ilusyon at unang iniligtas ang nakababatang kapatid na babae. Lumipas ang 1 taon, at hindi niya nasira ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos na lumitaw ang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa, ang hadlang sa kanyang puso ay nabasag mag-isa, at matagumpay na nakapasok sa kaharian ng Immortal Emperor, at patuloy na tumalon sa gitnang yugto ng Immortal Emperor, na hindi niya inaasahan. Ngunit anuman ang mangyari, nakamit niya ang Immortal Emperor. Siya! Nadama din na ang mga pagbabago sa pagitan ng langit at lupa ay talagang iba sa dati. Marahil ito talaga ang sinabi ng pangalawang kapatid. Pagkatapos ng araw na ito, ang immortal na mundo ay sasailalim sa mga pagbabago sa lupa, papasok sa isang magulong mundo, at ito rin ay magiging isang maunlad na mundo, at ang lahat ng kaayusan ay magsisimulang muli.
Kahit na ang immortal na mundo ay kalmado sa ilalim ng dominasyon ng tatlong langit na Panginoon, ito ay isang estado ng walang tubig na tubig. Pagkatapos ng araw na ito, ang hindi gumagalaw na tubig na ito ay mabubuhay, at pagkatapos ang lahat ay magiging posible. Sa kasong ito, alam niyang Yiyo na ito ay isang magandang bagay. Hindi bababa sa mga nagsasaka sa mababang lupain ay hindi maipit sa bottleneck tulad ng dati, at hindi sila makakaakyat kahit na ano. Ilang mga henyo lamang ang maaaring umakyat. Para naman sa ibang nilalang, napakahirap umakyat, kaya ito ay isang magandang bagay. Sa hinaharap, magkakaroon ng ilang mga henyo sa immortal na mundo, tulad ng paglikha ng mga kasanayan at mahiwagang kapangyarihan ay magbabago. Bagamat ang lahat ng ito ay sinabi sa kanya ng kanyang pangalawang nakatatandang kapatid noong panahong iyon, sumang-ayon si Yang Yian sa kanila. Dahil ang nangyari ngayon ay sapat na upang patunayan ito. Sa sandaling ito, kinuyam ni Yang Yian ang kanyang mga kamao at hakbang-hakbang patungo sa Illusion Array Barrier. Lumipad ang Diyos at demonyong ibon sa kanyang balikat at sinabing, "Mahinang manok, bilasan mo." Maraming malalaking halimaw sa loob ang tila nagbago. Hindi na nagdalawang isip si Yang Yian at biglang sinuntok ang Illusion Array Barrier. Boom, basag. Nasira ang Illusion Array Barrier ng suntok ni Yang Yian. Magaling, tingnan kung tama ako. Hanggat ikaw ay magiging Immortal Emperor, ang ilusyon na ito ay hindi magiging problema, ang Diyos at Demon na ibon ay may pagmamalaki. Siguro, bulong ni Yang Yian sa kanyang sarili, at bigla niyang nilingon ang lalaking nakasuot ng pula. Dahil nalaman niya na ang lalaking nakasuot ng pula ay talagang nagkusa na sundan siya at tumabi sa kanya, na hindi pa nangyari noon. Bagamat ang lalaking nakasuot ng pula sa nakaraan ay nagbukas ng isang bagong kamalayan, sa pangkalahatan siya ay napakahigpit at matigas. Hindi siya kailanman nagkusa na gumawa ng kahit ano nang walang utos, at halos parang kahoy na istaka. Pero ngayon siya ang nagkusa na sundan siya. Hindi niya inutusan ang lalaking nakasuot ng pula na sundan siya. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sa ilalim ng impluensya ng kakaibang kababalaghan ng langit at lupa, umunlad din ang kamalayan ng taong nakasuot ng pula. Tamang-tama, nang tumingin siya sa lalaking nakasuot ng pula, sa ilalim ng malalim na pulang maskara, ang mga mata ng lalaking nakasuot ng pula ay napakaliwanag sa sandaling ito. Kung ikukumpara sa karaniwang makalumang mga mata, ang mga mata ng lalaking nakasuot ng pula sa sandaling ito ay napakatalino at puno ng espiritual na enerhiya. Guro, guro. Sa susunod na sandali, isang espiritual na alon ang pumasok sa isip ni Yang Yian. Ang boses na ito ay boses ni Hong Yi. Bagamat medyo mekanikal pa rin ito, mas emosyonal ito para kay Yang Yiyo. Ito ay nagpapakita na si Hong Yi ay talagang nagkamit ng pagpapabuti sa kamalayan. Hong Yi, ikaw, nag-evolve ka na ba? Hindi malay na tanong ni Yang Yiyo. Guro, ano ang ebolusyon? Ang sagot ni Hong Yi sa pagkakataong ito ay napakatalino. Natuwa si Yang Yiyo. Sigurado na siya ngayon na sa wakas ay naliwanagan na ang kamalayan ni Hong Yi. Pinatunayan nito na mula ngayon, magkakaroon na siya ng kakayahang matuto, o kakayahang mag-imbak ng memorya, at maging ang ilang pagbabago at mga bagay na hindi niya akalaing maaaring mangyari kay Hong Yi. Ito ay isang magandang bagay, bagamat hindi pa rin maintindihan ni Hong Yi ang ilang mahihirap na salita, tulad ng ebolusyon na binanggit niya. Ang ibig sabihin ng ebolusyon ay paglago. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito mamaya. Ngayon makipaglaban ka sa akin, sabi ni Yang Yiyo, nag-aalala pa rin sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos pagsasalita, nagmaneho siya pasulong. Sa sandaling ito, pagkatapos maputol ang ilusyon, bigla niyang naramdaman ang napakalakas na enerhiya ng demonyo. Ang lakas ng demonyo ay mas malakas kaysa sa hininga ng Demon Emperor. Boom! Dumagundong ang kulog sa kalangitan. Nang tumangala si Yang Yian, nalaman niyang nawala na ang calamity cloud ng junior sister, at nahayag ang kanyang anyo. Pinalibutan siya ng tatlong demonyong emperador sa gitna sa hugis ng isang tapos na produkto. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay ang demonyong aura ng tatlong demonyong emperador ay mas malakas. Nakapasok ka na ba sa pangunahing demonyong Panginoon? Sabi ni Yang Yian sa sarili. Sa paningin niya, hindi rin masama ang junior sister. Ang aura ng immortal na Panginoon ay naglabas ng napakalakas na presyon, na mas malakas kaysa sa tatlong malalaking demonyo ni Zuyeking. Uwak, nakapasok na ba ang aking nakatatandang kapatid na babae sa gitnang yugto ng walang kamatayang Panginoon? Hindi makita ni Yang Yian ang kaharian ng junior sister, kaya tinanong niya ang Diyos at Demon Bird. Hehe, ang batang babae ay higit pa sa gitnang yugto ng immortal na Panginoon. Masyado mong minamaliit ang bloodline ng pamilya G, pagkatapos magsalita ng Diyos at Demon Bird, dumiretso ito sa buhok sa likod ng leeg ni Yang Yian at narinig ang isang pangungusap, ayokong makita ni Zek siya, huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa buhay ko. Nakakahiya siyang makilala. Pagkatapos noon ay wala na itong sinabi. Hindi nakaimik si Yang Yian tungkol sa God and Demon Bird, ngunit hindi niya ito pinansin at hinayaan na lang. Gayunpaman, nabigla siya sa sinabi ng ibong may halong buhok. Parang ang antas ng cultivation ng bunsong kapatid na babae ay hindi lamang umabot sa antas ng Immortal Venerable mula sa tuktok ng Immortal Emperor, ngunit direktang nalampasan din ang antas ng gitnang yugto ng Immortal Venerable. Ang pangunahing punto ay ang bloodline ng pamilya G.
Bagamat ang tatlong malalaking demonyong si Zuyeking ay nakalusot din sa antas ng Demon Venerable, sila ay nasa maagang yugto din ng Demon Venerable. Pagsamahin man sila, hindi sila ang kalaban ng bunsong kapatid. Hindi niya inaasahan na ang mga pagbabago sa kakaibang fenomena ng langit at lupa sa pagkakataong ito ay hindi lamang makakaapekto sa kanya, kundi makikinabang din sa mga nilalang ng buong Immortal Realm. Naramdaman ni Yang Yiyu na ang Immortal Realm ngayon ay direktang pumasok sa panahon ng kaguluhan ng mga demonyo. Huminga ng malalim at tumingin sa isang puting ulap sa itaas ng abot tanaw, pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabi kay Hong Yi, sundan mo ako para patayin ang kaaway. Oo, Master. Sumagot si Hong Yi, at napakalinaw ng boses. Direktang itinakda ni Yang Yiyu ang kanyang target sa puting ulap, dahil sinabi ng ibon na may halong buhok na ang puting ulap ay naglalaman ng Phantom Demon. Para naman sa tatlong malalaking demonyo ng Bamboo Leaf Green na kumukubkob sa Junior Sister, hindi na bahala si Yang Yian sa sandaling ito. Pinagbuti niya ang kanyang paglilinang, at ang mga demonyo ay nakalusot din. Ang tagumpay ng kanyang Junior Sister ay mas nakakatakot, kaya walang problema para sa kanya na harapin ang tatlong demonyo. Sa sandaling ito, nasira ang Illusionary Demon Barrier, at naniniwala si Yang Yian na hindi na ito makakaapekto kay Junior Sister. Tumalon siya at lumipad sa langit kasama si Hong Yi. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Junior Brother. Gusto kong patayin ang tatlong halimaw na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Noong lumilipad si Yang Yian sa kalangitan, narinig niya ang boses ni Junior Sister Ji Zixia. Okay, pero Senior Sister, ipaubaya mo sa akin ang Bamboo Leaf Green. Alam ni Yang Yian na naisip ni Junior Sister na tutulong siya, kaya pinigilan niya itong direktang tumulong. Alam din niyang naiinis na si Junior Sister sa mga demonyong ito, at nanlalamig ang boses nito. Nine Heavens Thunder. Boom! Napag-alitan si Ji Zixia, at dumagundong ang kulog mula sa kailaliman ng Nine Heavens sa itaas ng langit. Sa isang iglap, tatlong kulog ang bumagsak at tumama sa tatlong demonyo ng Bamboo Leaf Green. Gawin din natin, sabi ni Yang Yiyu kay Hong Yi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag, nakatingin sa puting ulap na 100 metro ang layo. Master, iwan mo na sa akin. Kikilos na sana si Yang Yiyu para pilitin na palabasan ang Phantom Monster sa puting ulap, ngunit hindi niya inaasahan na si Hong Yi ang magkukusa na magpadala ng voice message. Sa susunod na sandali, bago siya makatanggap ng tugon, si Hong Yi ay nawala ng diretsyo sa kanyang tabi. Ang pagkawalang ito ay parang nawawala sa hangin, at agad siyang nakaramdam ng mahinang puwersa sa espasyo. Boom! Umuungol. Isang mas nakakagulat na eksena ang lumitaw. Sa isang iglap lang, sumabog ang puting ulap na 100 metro ang layo, at kasabay nito ang isang kahabag-habag na dagandong. Tumingin si Yang Yiyu at nakitang nawala ang puting ulap at lumitaw ang figure ni Hong Yi sa pagbubukas ng 100 metro. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang makukulay na bagay na parang ibon na parang manok. Ibinuka niya ang kanyang bibig, nilunok ang kanyang laway, at bumulong sa kanyang sarili pagkaraan ng ilang sandali, ang multo na halimaw ay ibinaba ng ganito. Ako, ang Panginoon, ay hindi pa nakakagalaw. Kabanata 2277 Lumulutang Isla. Ang kapangyarihan ni Hong Yi ay ipinakita sa harap ni Yang Yiyu sa sandaling ito, na lampas sa kanyang inaasahan. Hindi pa siya kailanman nagkusa na umatake, ngunit sa pagkakataong ito siya ang nagkusa na magsalita at umatake, at sa isang hampas, ang multo na demonyo na 100 metro ang layo ay nahuli sa kamay ni Hong Yiyu. Ang punto ay hindi nakita ni Yang Yiyu kung paano umatake si Hong Yi. Ang kanyang bilis ay napakabilis na si Yang Yiyu ay walang nakitang anumang bakas, o ito ay hindi man bilis, ngunit spatial fluctuations. Naramdaman na lang niya ang hininga ng spatial power na nagmumula, at pagkatapos ay nakita niya na binababa ni Hong Yi ang Phantom Demon. Sa isang iglap, ang isang multo na demonyo sa unang yugto ng Immortal Venerable ay pinabagsak niya sa pamamagitan ng paglusob sa depensa. Tinanong niyang ang kanyang sarili na hindi niya ito magagawa. Gayunpaman, ang kapangyarihang panlaban ng Hong Yi ay hindi maaaring makilala ayon sa ordinaryong kaharian. Wala pa ring mana breath sa kanyang katawan, na nangangahulugan na ang lakas ng paraan ni Hong Yi ay ganap na nakabatay sa purong pisikal na lakas. Ngunit may isang bagay na hindi maisip ni Yang Yiyu. Maaari bang tumalon ng mag-isa ang pisikal na lakas sa kalawakan? Ito ay nasa hanay na ng mahiwagang kapangyarihan, lampas sa pangunawa ng pisikal na lakas. May bagong kahulugan si Yang Yian na nakasuot ng pulang damit. Ang sinaunang substant body ay ang landas na tinahak ng mga pinakasinaunang magsasaka. Mahirap makamit ang tagumpay, pabayaan ang paglilinang ng katawan sa sukdulan at makamit ang subsanto. Ang kanyang estado bago siya mamatay ay ang sukdulan din ng mundo ng mga engkanto. Marahil ang sinaunang substant body ay mayroon ding likas na mahiwagang kapangyarihan, tama ba? Kung hindi, mahirap ipaliwanag ang eksena ng pagbagsak ng Red Clothes sa Phantom Monster sa isang iglap. Ang paglitaw ng kakaibang kababalaghan ng langit at lupa ngayon ay talagang sinisisi ang lahat ng bagay. Anumang buhay na nilalang sa mundo ay nakinabang, kabilang ang mga pulang damit. Hindi lamang lalo pang napabuti at naliwanagan ang kanyang kamalayan, ngunit maaaring nabawi niya ang ilang alaala ng kanyang nakaraang buhay.
Kung hindi, imposibleng ipaliwanag kung bakit siya nawala ngayon. At pinatay ang multo na halimaw sa isang suntok. Kaya naramdaman ni Yang Yian na maaaring nagising din ni Red Clothes ang ilang mahiwagang kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos magkamalay, ang isang makapangyarihang sub-santo na tulad niya ay maaaring ituring na isang alternatibong muling pagsilang. Ito ay ganap na posible na mabawi ang ilang mga fragment ng kanyang nakaraang memorya, o mga fragment ng mahiwagang kapangyarihan. Parang ngayon lang. Habang si Yang Yiyo ay nakatitig sa babaeng nakapula ang damit, sabay na umalangaw ang tatlong hiyawan. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita na sa ilalim ng kulog ng nakababatang kapatid na babae, ang tatlong dakilang demonyo, si Su Yeking, ay nahulog mula sa langit. Dalawa sa mga dakilang demonyo ay agad na ginawang uling at nawala ang kanilang sigla, at direktang pinatay ng kulog ng nakababatang kapatid na babae. Tanging ang ahas na demonyong si Su Yeking ay buo pa rin, ngunit ito ay kalahating patay. Alam ni Yang Yiyo na dahil sa hiniling niya sa nakababatang kapatid na babae na ipaubaya sa kanya si Su Yeking kaya hindi siya nito pinatay kaagad, kung hindi ay naging uling na siya ngayon. Boom! Bumagsak si Su Yeking sa lupa, gumawa ng dagandong at binasag ang isang malaking hukay sa lupa. Sa susunod na sandali, ipinakita ni Su Yeking ang tunay nitong anyo, at may isang malaking berdeng ahas na kasing kapal ng balde sa malaking hukay sa lupa. Ito, kalahating patay na ng tamaan. Bumaba ang figure ni Yang Yian at narinig si Su Yeking. Tumingin kay Su Yeking, sinabi ni Yang Yian, walang makakagalit sa aking nakababatang kapatid na babae. Ang baho mong bug ay nararapat sa kamatayan. Habang nagsasalita siya, isang silver light ang kumislap sa kamay ni Yang Yian, at sinaksak niya ng espada si Su Yeking sa bibig. Hiss! Agad na sumali si Su Yeking, at ang katawan nito na 12-12 metro ang haba ay gamulong, at ang buntot nito ay hamampas sa kanya. Ang halimaw ay malapit ng mamatay, at lumalaban pa rin. Sabi ni Yang Yian na may sword energy sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, si Su Yeking ay ganap na pinutol sa 12-12 piraso niya. Nahulog ang huling espada at dalawang bowl ang kasing laki ng kamao, isang pula at isang ginto, ang lumipad palabas sa katawan ni Su Yeking. Ito ay isang abdo ng ahas, at ang isa ay isang panloob na elixir. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, kinuha niya ito sa espasyo ng Chenkun pot. Tiningnan ni Yang Yian ang ganap na patay na si Su Yeking at sinabi sa kanyang sarili, sabi ko gagamitin ko ang abdo mo sa paggawa ng alak. Kapatid na lalaki. Sa sandaling ito, lumipad si Ji Zixa at lumapag sa tabi ni Yang Yian. Senior sister. Lumingon si Yang Yian at nakitang namumula at namamaga ang mga mata ni Ji Zixa, halatang umiiyak siya. Muling kumirot ang puso niya nang maisip niya iyon. Parang may nararamdaman din sa kanya ang senior sister niya. Senior sister, naramdaman mo rin ba master? Tanong ni Yang Yiyo na may nanginginig na boses. Matalino si Ji Zixa at nakita niya ang ekspresyon ng nakatatandang kapatid na ito. Alam niya na ang kakaibang pangyayari sa mundo noon ay malamang na nauugnay kay Master Yun Changxi. Natural na mas marami siyang alam tungkol sa ilang bagay tungkol sa Master kaysa sa kanyang nakababatang kapatid. Huminga siya ng malalim at tumango, sinabi, Junior brother, sa palagay ko sinabi sa iyo ng pangalawang kapatid noong huling beses na pumunta si Master sa lugar kung saan nakakubli ang mga lihim ng langit. Nakita ni Yang Yiyo na hindi tama ang mukha ng nakababatang kapatid na babae, at lalo pang lumubog ang kanyang puso. Walang ano-ano siyang tumango, may binanggit si second brother tungkol dito. Ang tinatawag na lugar kung saan natatakpan ang mga lihim ng langit ay talagang ang daan patungo sa langit sa mundo ng mga engkanto. Ayon sa alamat, ito ay binabantayan ng isang nilalang sa maalamat na langit, na tinatawag ding Divine Realm, o ito ay sarado, at ang mga nilalang sa mundo ng engkanto ay hindi binibigyan ng pagkakataon na maghangad ng mas mataas na mga Diyos. Kaya ang dapat gawin ni Master ay sirain ang pagsasara at humanap ng paraan para sa lahat ng mga nilalang na naglilinang sa ilalim ng langit. Sa katunayan, sa unang pagkakataong isinilang si Master, siya ay nakulong ng 3 dakilang Heavenly Venerables sa daan patungo sa langit sa lugar kung saan ang mga lihim ng langit ay nakakubli. Iyon ay kung paano niya nakuha ang pagkakataon na ayusin ito muli at magkaroon ng pagkakataong makilala ka. Libu-libong taon na ang nakalilipas, bumalik si Master sa Immortal Realm na may mas mataas na antas ng lakas at cultivation. Naghanap siya ng paghihiganti sa 3 makalangit na Panginoon. Sa orihinal, maaaring patayin ni Master ang 3 Heavenly Lords sa kanyang sariling paraan, ngunit sa huli, iniligtas ni Master ang kanilang buhay, ngunit sa kondisyon na ang 3 Heavenly Lords ay sumunod kay Master upang umakyat muli sa Heavenly Road at sirain ang pagsasara ng Heavenly Realm. Kung magtagumpay sila, magagawa nilang hamunin ang Heavenly Realm God pagkatapos maabot ang rurok ng Immortal Realm. Kung mabaigo sila, mapahamak sila. Ito ang sinabi ni Master bago siya umalis. Ngayong lumitaw na ang mga kababalaghan sa langit at lupa, nangangahulugan ito na ang guro at ang kanyang mga tao ay nagtagumpay. Kung hindi, ikaw, ako, at ang mga demon cultivator na ito ay hindi makakalusot sa bottleneck sa isang iglap at makakamit ang kasalukuyang kaharian. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng lungkot sa mga sandaling iyon. Baka pareho kayo ng nararamdaman ko, di ba? Nakinig si Yang Yian at tumango.
Nagpatuloy si Jizixia, bagaman lahat kami ay nalungkot, ang pakiramdam na ito ay parang isang patay na matandang bumagsak, ngunit ngayon isipin mo ito, marahil ay mabuti si Master. Dahil ang langit at lupa na kababalaghan ay lumitaw, nalagpasan din namin ang aming paglilinang, na nangangahulugan na si Master at ang kanyang mga tao ay nagtagumpay, at ang tagumpay ay nangangahulugan na si Master ay hindi mahuhulog. At naniniwala din ako na hindi madaling mamamatay ang namatay na matanda, napakalakas niya. Junior kapatid, huwag kang malungkot. Tungkol sa usapin ng Panginoon, maaari tayong pumunta at magtanong sa matandang puno ng willow kapag tayo ay bumalik. Ang lumang puno ng willow ay isang nilalang ng Shinto, at alam nito ang maraming impormasyon ng Shinto. Ito rin ang pinakasensitibo sa mga pagbabago sa pagitan ng langit at lupa. Okay man ang matanda, maaaring may alam ang matandang puno ng willow, o maaaring alam ng asawa ni Chanji. Ang asawa ng ating Chanji ay nag-practice ng Heavenly Secret Avenue, at maaari niyang malaman ang mabuti at masamang kapalaran ng Panginoon. Tumanggo si Yang Yian at sinabing, okay, pagkatapos mailigtas si Daor, babalik tayo para tanungin ang matandang puno ng willow at ang asawa ni Chanji tungkol sa sitwasyon ng Master. Naniniwala din ako na magiging maayos ang Master. Pinag-aralan ito ng dalawang magkapatid, o mas angkop na sabihing naaaliw sila sa isa't isa, at gamaan ang pakiramdam nila sa kanilang mga puso. Sa pagsasalita tungkol sa oras na ito, ang lahat ng kredito ng mga kakaibang fenomena ng langit at lupa ay nagawa nilang patayin ang malalaking halimaw na ito. Lahat sila ay parang isang maaliwalas na langit sa kanilang mga puso, at tila nagkaroon sila ng pakiramdam ng biglaang pagliliwanag ng kanilang naunawaan ng abenida, na siyang tanging paraan upang makalusot. Nawasak ang ilusyonaryong halimaw, nawala ang hadlang, nawala ang hamog, at muling lumitaw sa kanilang paningin ang tatlong malalaking puno. Tara na, sabi ni Jizixia, at nanguna sa paglalakad patungo sa tatlong malalaking puno. Dinala niya ang tatlong tao na nakasuot ng pulang damit sa gitna ng tatlong malalaking puno, at iwinagayway ang kanyang mga kamay para mag-spell ng daan-daang spells. Biglang lumitaw ang mga rune sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit sila ay mga teleportation array rune. Nakasilaw ang halo, at hindi namamali na ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang segundo, naramdaman niyang nawala ang nakakasilaw na halo. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nalaman niyang siya, ang nakababatang kapatid na babae at ang pulang damit ay nakapasok na sa isang mundo ng dagat ng mga ulap. Isang mundo ng mga puting ulap. Sa paningin, lahat ito ay dagat ng mga ulap. Junior brother, tumingin ka dyan. Sa oras na ito, nagsalita si Jizixia, sinenyasan si Yang Yiu na tumingin sa unahan. Tumingin si Yang Yiu doon, at ang una niyang nakita ay ang dagat ng mga ulap, wala. Pagkatapos niyang i-activate ang Eye of Heaven and Earth, nakita niya ang isang kumikinang na lumulutang na isla sa kailaliman ng dagat ng mga ulap. Ito ba ang garden space ng City Lord's Mansion? Sinabi ni Yang Yiu na nakita niya ito. Sa alaala ng Black Panther, narito ito, ngunit hindi pa nakapunta ang Black Panther sa lumulutang na isla na iyon. Baka nasa floating island ang Daor na hinahanap mo. Tara na, sabi ni Jizixia. Okay, medyo nasasabik din si Yang Yiu, hahanapin na sana niya si Daor. Ang espasyong ito ay puno ng mga ulap, maging ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nakatayo sa dagat ng mga ulap, at ang iba pang mga bagay ay hindi makikita sa kanilang paligid, tanging ang lumulutang na isla lamang ang naglalabas ng gintong liwanag sa kailaliman ng dagat ng mga ulap, at may umiikot na makulay na portal sa likod nito, na nag-iiwan ng daan palabas. Huwag mag-alala na hindi ka makakalabas mamaya. Hindi nagtagal ay tumalon silang tatlo at humakbang papunta sa lumulutang na isla. Pagpasok pa lang nila sa isla, nakita nila na ang maliit na isla na ito ay ganap na tanawin ng mainit na bulaklak na namumukadkad, at hindi ito malabo kung tingnan mula sa labas at natatakpan ng dagat ng mga ulap. Bukod dito, ang walang kamatayang enerhiya ng langit at lupa ay sapat na, at ito ay nagniningning sa lahat ng dako. Nagniningning, isang makulay na mundo. Lahat ng nakikita ay puno ng kayamanan. Sa unang tingin, ang lumulutang na isla na ito ay hindi kalakihan, tila mga 3,000 metro ang lapad. Ang mga bulaklak, halaman at mga puno ay mukhang espiritual, at may mga makukulay na burol sa dikalayuan, at ang mga pagbabago sa enerhiya ay mas malakas pa. Hindi napigilan ni Yang Yiu na mapabuntong hininga at sinabing, Senior Sister. Ito ay simpleng isang lumulutang na treasure house, ang mga bulaklak, halaman at mga puno ay pawang mga gamot sa engkanto at mga puno ng engkanto, at ang mga burol sa dikalayuan ay tila isang treasure mountain ng ilang material. Tumanggo si Jizixia at sinabing, sa alaala ng Black Panther, ang lumulutang na treasure island na ito ay kung saan nangongolekta ang White Dragon King ng mga pambihirang kayamanan. Isa nga itong lumulutang na treasure island. Matatagpuan ang 1,000 taong gulang na elixir sa lahat ng dako. Ilang taon ang naipon ng White Dragon King upang bumuo ng isang lumulutang na treasure island. Labis na nasasabik si Yang Yiu nang makita niya ang 1,000 taong gulang na elixir sa lahat ng dako. Hinding-hindi niya bibitawan ang lumulutang na islang ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ng nakababatang kapatid na babae, Kuya, huwag kang masyadong maging masaya. Kung gusto mo ang mga kayamanang ito, lutisin muna ang gulo. Darating ang ating problema, as.
Pagkababa ng boses, narinig ang isang matandang boses, "How dare you? Who are you to trespass into Dragon Island?" Kabanata 2278, ang sculpture ng White Dragon King. Dragon Island. Narinig ni Yang Yian na pinapagalitan siya ng taong paparating at sinabing Dragon Island iyon. Kung iisipin, ito ay angkop. Ang lugar na ito ay orihinal na ipinagbabawal na treasure house ng White Dragon King. Hindi nakakagulat na tawagin itong Dragon Island. Nang matapos magsalita ang kabilang partido, lumitaw ang isang matandang lalaki na may puting buhok at puting balbas sa paningin nila at ng kapatid na babae. Ang taong ito ay may malakas na aura sa buong katawan niya, at ang malademonyong aura ay umaakyat sa langit. Hindi siya mukhang may anumang mga katangian ng angka ng demonyo, ngunit tiyak na siya ay isang angka ng demonyo, at isang malakas na tao sa antas ng isang Panginoon ng demonyo. Hindi ko lang alam kung anong level siya ng Demon Lord. Napakalakas ng pakiramdam nito, ngunit ngayon ay nakamit na rin ng nakababatang kapatid na babae ang katayuan ng isang immortal na Panginoon, at ayon sa mga salita ng Diyos at Demon Bird, ang paglilinang ng nakababatang kapatid na babae ay hindi mababa. Ang demonyong Panginoon na ito ay dapat ang demonyong Panginoon na nakaupo sa hardin. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikon, ibigay mo ang treasure hunting Divine Martin, at hindi ka gagawing mahirap ng tiyahin ko, kung hindi, sisirain kita. Sa oras na ito, ang maliit na kapatid na babae ay mas naiinip kaysa dati. Sa mga mata ni Yang Yian, ang nakababatang kapatid na babae ay dating mapaglaro sa lahat ng kanyang kinakaharap, ngunit ngayon ay binigyan niya ito ng pakiramdam na nawalan siya ng interes sa paglalaro at direktang pinagbantaan ang Panginoon ng demonyo. Gayunpaman, ang nakababatang kapatid na babae sa oras na ito ay talagang kwalipikadong magbanta sa Panginoon ng demonyo. Sa oras na ito, ang matandang demonyong Panginoon ay nabitin sa hangin at tumingin sa dalawang tao at tumawa, hahaha. Napakayabang na maliit na bata. Ang matandang ito ay nagsasanay sa loob ng 30,000 taon at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng batang dilaw ang bibig na tulad mo. Sa palagay mo ba ay hindi ka magagapi dahil lang ikaw ay nasa gitna ng yugto ng Today Immortal? Ang kapangyarihan ng Panginoon ng demonyo ay gusto mo pa bang maging isang banal na mink? Hehe, patay na halimaw lang. Sa paningin ko, hayop lang. Bumaba ka sa akin, nababaliw na si Junior Sister habang nagsasalita. Bigla niyang ikanaway ang kanyang kamay at isang lilang kidlat na kasing kapal ng braso ang tumama sa matanda. Bitek. Nakita ni Yang Yiyo na ang kanyang kapangyarihan sa pagkulog ay maaaring ibigay mula sa kanyang mga kamay anumang oras, at maaari rin itong makaakit ng kulog ng 9 na langit. Anyway, sa paningin niya, mas nakakatakot ang thunder power ng Junior Sister kaysa dati. Nakita ng matandang demonyong Panginoon sa himpapawid ang kulog mula sa nakababatang kapatid na babae, biglang nagbago ang kanyang mukha, at iniwasan niya ito, ngunit sinabi niya, ikaw ba ay mula sa pamilyang G? None of your business. Nagmura ang Junior Sister at lumipad sa ere, ngunit ang kanyang boses ay napapaligiran ng kulog at kidlat. Kasabay nito, sinabi niya, Junior Brother, hayaan mo akong harapin ang matandang halimaw na ito. Papatayin kita. Hanapin mo si Daor. Sige kuya, mag-ingat ka. Tumanggo si Yang Yiyo bilang tugon. Nakikita rin niya na ang Junior Sister ang may kapangyarihan sa momentum laban sa middle stage na Demon Lord na matandang halimaw, at nang lumabas ang kulog ng Junior Sister, nakilala ng matandang halimaw ang pagkakakilanlan at background ng Junior Sister, at agad na nakaramdam ng takot. Sa kasong ito, alam ni Yang Yiyo na natakot na ang matandang halimaw. Sa sandaling nakaramdam siya ng takot, ang matandang halimaw ay tiyak na matatalo sa labanang ito. Bukod dito, ang cultivation strength ng Junior Sister ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Immortal Lord, habang ang matandang halimaw ay nasa gitnang yugto lamang ng Demon Lord. Kahit na may kaunting pagkakaiba lamang sa pagitan ng mga masters na ito, mayroong isang mundo ng pagkakaiba. Kaya gamaan ang loob ni Yang Yian tungkol sa Junior Sister sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa tuktok lamang ng gitnang yugto ng Immortal Emperor, at hindi maaaring makialam sa antas na ito ng labanan. Ang paghahanap ng Daor ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nag-aalala rin siya kay Daor. Kinuha niya ang pulang damit at dumiretso sa malayong bundok, dahil sa islang ito, may kumikinang na bundok lang sa di kalayuan na napakalaking bagay. Kung umiiral ang Daor, sa tingin ko ay may mas malaking pagkakataon doon. Siya ay nagbigay kay Daor ng tubig ng buhay noon, ngunit iyon ay noong siya ay nasa mababang kaharian. Sa pag-akyat, binago ng walang kamatayang diwa ang walang kamatayang katawan, na magiging mataas na antas ng paglilinis ng utak at pagtanggal ng buhok. Ang mga hadlang at pananaw ng tubig ng buhay ay mawawala, kaya't hindi niya maramdaman ang anumang hininga ni Daor, kung hindi, ito ay madaling mahanap. Sa kasalukuyan, siya maaari lamang pumunta sa sunod-sunod na lugar upang maghanap. Buti na lang at hindi kalakihan ng buong Dragon Island kaya madaling mahanap. Dinala ni Yang Yian si Hongyi sa isang bundok na may taas na 100 metro. Nang makalapit siya, nalaman niya na ang bundok na ito ay talagang isang bundok na naglalabas ng mahalagang enerhiya. Mayroon itong 5 kulay na napakaganda, ngunit ito ay nagniningning lamang mula sa loob palabas. Kung tungkol sa ibabaw ng bundok na ito ay mukhang isang ordinaryong espiritual na batong bundok.
Ngunit malinaw na ang gayong bundok na naglalabas ng mahalagang enerhiya ay tiyak na hindi limitado dito. Naisip ni Yang Yian na tiyak na may isa pang misteryo sa loob ng bundok na ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang mata ng langit at lupa ay nagsimulang gumalaw at tumingin. Sa susunod na sandali ay ngumiti si Yang Yian. Oo naman, may misteryo sa loob ng bundok na ito. May nakita siyang pintong bato sa paanan ng bundok. Kung hindi dahil sa Eye of Heaven and Earth, hindi niya talaga ito mahahanap. 20 metro pagkatapos ng pintong bato, may isa pang pintong bato, ngunit ang kanyang Eye of Heaven and Earth ay naharang ng isang layer ng malabo na kulay na kapangyarihan sa ikalawang pinto ng bato at hindi makita ang sitwasyon sa loob. Ngunit sapat na yun para sa kanya. At least nahanap niya ito at nakumpirma na ang loob ng bundok na ito ay walang laman at may mga bakas ng artificial construction. Nakita na rin niya ang buong sitwasyon ng Dragon Island dati. Kung umiral si Dower sa Dragon Island, malamang na nasa loob ito ng bundok. Malamang na ang katawan ng taong ito ay ang treasure house kung saan tunay na kinukolekta ng White Dragon King ang kanyang mga kayamanan. At tiyak na may mahalagang kayamanan sa loob, kung hindi, paano magmumula sa loob ang mahalagang aura na iyon, at ito ay magmumukhang isang eksena ng magagandang aura mula sa malayo. Red Clothes, Terra na. Ikan-away ni Yang Yiu ang kanyang kamay at siya at si Red Clothes ay lumapit sa gate na bato na nakita ng Eye of Heaven and Earth. Dumating ang dalawa sa paanan ng bundok. Sa mata, ito ay isang natural na bundok, at wala talagang pintuan, ngunit sa ilalim ng mata ng langit at lupa ni Yang Yiu, mayroon talagang tarangkahang bato. Naisip niya na ito ay kapangyarihan lamang ng isang mataas na antas na hanay ng ilusyon. Mga pulang damit, basagin. Inutusan ni Yang Yiu ang Red Clothes na magsimulang magbasag. Oo, Master. Boom! Mabilis at maayos na sumuntok ang lalaking nakasuot ng pula, at pagkatapos ng dagandong, lumipad ang graba at tumalsik ang alikabok. Pero, lumitaw ang malaking butas. Ito ay halos 10 metro ang taas at 4 o 5 metro ang lapad. As expected, pumasok na tayo. Sabi ni Yang Yiu at diretsyong pumasok. Ang buong daanan ay parisukat, at malinaw na ito ay isang daanan na hinukay kinabukasan. Napakarangya nito, at ang lahat ng 4 na gilid ay natatakpan ng malasalamin na maliwanag na mga bato, na naglalabas ng malakas na diwa ng diwata at isang malabong halo, na nagpapakita ng makulay na kulay. Kapag nakapasok ka, para kang nasa mundong puno ng malarosas na ulap. Nakita na niya ito dati gamit ang mata ng langit at lupa. 20 metro sa loob, ito ang pangalawang pinto. Doon na yata ang totoong pasukan sa bundok na ito. Direktang pumasok kasama ang lalaking nakasuot ng pula. Gaya ng inaasahan, pagkatapos maglakad ng 20 metro, makikita mo ang isang kumikinang na pinto. Mula sa malayo, nakita ni Yang Yiu ang isang puting dragon na nakaukit sa gate, matangkad at parang buhay. Kung hindi niya ito nakita sa gate, iisipin ni Yang Yiu na isa itong totoong dragon na damapo sa gate. Ang dragon ay kulay pilak na puti, na may 2 sungay sa ulo nito at mga balbas ng dragon. Parang ulo ng dragon, na may 2 kuko sa tiyan, at malapit na sa estado ng pagiging dragon. Alam ni Yang Yiu nang hindi tinatanong na ito ay ang White Dragon King, isa sa 5 higanti sa dayuhang mundo. Hindi nagtagal, tumayo sila ni Hong Yi sa harap ng gate, na humigit kumulang 9 na metro ang taas at 3 metro ang lapad, at huminto 3 metro ang layo. Nang tingnan ni Yang Yiu ang dragon sa gate, naramdaman niya ang malakas at walang katulad na pressure na dumarating sa kanya. Kasabay nito, isang dragon ang umungal sa kanyang isipan. Puff! Sa ilalim ng pressure na ito at ang dagandong ng dragon, si Yang Yiu ay biglang nagluwa ng isang subaw ng dugo, ang kanyang mga binti ay medyo nanghina, at siya ay halos lumuhod. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ng pagluwa ng isang subaw ng dugo ay gamaan ang pakiramdam niya. Siya, mabilis na umatras ng mahigit 10 metro, at sa kanya lang naramdaman na nawala ang pressure. Basang-basa ang buong katawan niya ng malamig na pawis. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi sa sarili, nakakatakot ba ang isang peak level na immortal venerable? Isang eskultura lang ang nakapagsuka sa akin ng dugo, at isa lang itong gate. Gaano kalakas ang totoong White Dragon King? Wait lang, hindi ito isang ordinaryong eskultura. Kung hindi ako nagkakamali, may bakas ng marka ng demonyong kaluluwa ng White Dragon King. Maaaring hindi madali para sa iyo na makapasok sa gate na ito. Sa oras na ito, lumabas ang Diyos at Demon Bird mula sa buhok sa likod ng leeg ni Yang Yiu at nagsalita. Dapat nandoon ang mixed-haired bird na si Dower. Humanap ka rin ng paraan para makapasok din ako. Sabi ni Yang Yiu. Sa kabutihang palad, ito ay marka ng kaluluwa ng demonyo ng White Dragon King. Bagamat nangangailangan ito ng kaunting pagsisikap, mayroon pa ring pagkakataon na subukan, maingat na sabi ng Diyos at demonyong ibon. Tumingin si Yang Yiu sa gate sa harap niya at tinanong ang Diyos at Demon Bird, paano natin ito masisira? Sabihin mo sa akin kaagad. Ang Diyos at demonyong ibon ay nagsabi, gayunpaman, hindi mo ito magagawa. Sa pagharap sa sitwasyong ito, dapat na magawa ni Hong Yi ang kanyang makakaya. Si Hong Yi ay isang sub-santo sa laman, hindi isang kaluluwang diwata.
Bagamat ang matinding panggigipit ng puting Dragon King at ang kaluluwang demonyo na naiwan sa eskultura ay makapangyarihan, hindi nila dapat subukang pigilan muna ang Hong Yi, isang sobrang sitwasyon. Una. Kabanata 2279 ang pinahirapang Daeor. Nang marinig ni Yang Yian na ang Magic Bird ay humiling kay Hong Yi na subukan, naisip niya na ito ay maaasahan, dahil ang labanan ni Hong Yi ay purong lakas, at hindi niya kailangan ng anumang magic power. Sa kabaligtaran, ang pressure ng magic power attack ay may maliit na epekto kay Hong Yi. Ito ay angkop. Baka masira ni Hong Yi ang pinto sa isang suntok. Hong Yi, umakyat ka at basagin ito. Inutusan kaagad ni Yang Yian si Hong Yi. Oo, Master. Tumugon si Hong Yi, at sa susunod na sandali ay sumugod siya sa pinto na parang bola ng kanyan, nakataas pa rin ang kanyang kamao at sumuntok. Boom! Isang malaking dagandong ang tumunog, at sinuntok ni Hong Yi ang pinto. Sa sandaling ito din na ang buong pinto ay sumabog sa isang nakasisilaw na puting liwanag, ngunit sa mga mata ni Yang Yian, ang mga inscription ay maliwanag. Pagkatapos ay lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian, ngunit sumigaw siya, Hong Yi, mag-ingat. Sa kanyang mga mata, nakita niya na ang imahe ng White Dragon King na inukit sa pinto ay biglang nabuhay, at kasabay nito ang isang mahabang dagandong ng dragon. Ang inukit na dragon sa tarangkahan ay muling nabuhay, umuungal at nagmamadaling patungo kay Hong Yi. Napakabilis ng lahat. Sa isang kisap mata, nataman ng dragon si Hong Yi. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, tila hindi lumitaw ang eksenang ikinabahala ni Yang Yian. Sa halip, sinuntok ni Hong Yi ang dragon, at agad na nagkapira-piraso ang dragon at nawala. Kakaalis lang. Hindi napigilan ni Yang Yi na magsalita. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng demonyo na parang bundok at dagat, ngunit hindi niya inaasahan na malulusaw ito ni Hong Yi sa isang suntok. Ang Diyos at demonyong ibon ay tumawa at nagsabi, siya ay isang subsanto, at ang kanyang kamalayan ay tila mas naliwanagan. Ang kanyang suntok ay tila simple, ngunit ito ay talagang simple at direkta. May kasabihan na ang isang tao ay maaaring lumabag sa lahat ng mga batas, na kung ano ang pag-atake ni Hong Yi. Ang isang tila simpleng suntok ay naglalaman ng mahusay na paraan. Ikaw mahinang manok ay dapat matuto mula dito. Inilibot ni Yang Yi ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang Diyos at Demon Bird, ngunit lumakad pasulong. Ngayon ay nasa loob na siya ng 3 metro upang tingnan ang estatwa ng dragon sa tarangkahan, ngunit ito ay malinaw at wala na ang mapang-ipong pakiramdam noon. Let's go! Ang ubod ng pintong ito ay isang bangkos ng demonyong kaluluwa ng White Dragon King. Ngayong ang kaluluwa ng demonyo ay nabasag na ng suntok ni Hong Yi, isa lang itong ordinaryong pinto. Maaari kang pumasok ng diretsyo, sabi ng Diyos at Demon Bird. Tumanggo si Yang Yiyo at nagpasalamat kay Hong Yi sa kanyang pagsusumikap. Casual lang niya itong sinabi, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Hong Yi, ito ang dapat kong gawin. Natigilan si Yang Yiyo at tumingin sa mga mata sa ilalim ng maskara ni Hong Yi. Alam niya na maaaring may kakayahan na si Hong Yi na mag-isip ng malaya ngayon. Sa hinaharap, hindi niya dapat ituring si Hong Yi bilang isang papay tulad ng dati. Ngayon ay iba na at dapat niyang tretuhin siya bilang isang normal at pantay. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay kay Hong Yi, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Sa huli, siya ay naging isang salitang, go. Lumapit si Yang Yiyo sa harap ng pinto at itinulak ito ng malakas. Isang mahinang dagandong ang narinig. Ito ay tulad ng sinabi ng Diyos at demonyong ibon. Naging ordinaryong pinto ang pinto at itinulak niya ito. Gayunpaman, sa sandaling bumukas ang pinto, isang nakasisilaw na makulay na liwanag ang bumungad. Nagulat si Yang Yian, ngunit pagkatapos ay nag-relax siya dahil hindi mapanganib ang pagsabog ng liwanag. Tumayo siya sa pintuan at kumalma, at nasanay sa liwanag bago siya pumasok sa pinto. Makulay ang tanawin, kasing laki ng isang basketball court. Ang punto ay nang makita niya ang mga bagay sa loob ay lumaki ang kanyang bibig at hindi na niya ito maisara. Unconsciously, umaagos na pala ang laway niya. Ang Rumord White Dragon King ay gustong mangolekta ng lahat ng uri ng kumikinang na kayamanan, at ngayon ang buong espasyo ay puno ng makulay. Paulit-ulit siyang pumasok sa isang exhibition hall ng mga bihirang kayamanan sa mundo, mula sa mga natatanging immortal na kasangkapan, hanggang sa walang kamatayang mga gamot at prutas, walang kamatayang mga bato at halimaw na bato, hanggang sa baluti at damit, balat at buhok ng hayop, dugo ng kakaibang mga hayop, mga specimen ng halaman, kakaibang mga bato at kayamanan, lahat ay magagamit. Ang mga materyales para sa alchemy at pagpino, mga materyales para sa mga pormasayon, mga papay na spelling, at iba pa, ay magagamit lahat. Kung ang pinakamataas na grado na immortal na mga bato na nakuha niya mula sa Snowcat ay isang malaking kapalaran, kung gayon ang isang nasa harap niya ay talagang hindi alam kung ano ang sasabihin, gayon paman, hindi niya makalkulo kung magkano ang halaga ng mga kayamanang ito. Napalunok si Yang Yiyo ng kanyang laway, at talagang nasa sabik. Naglakas loob siyang sabihin na kung ililipat niya ang lahat ng mga bagay dito at ibinigay kay Lu Pangbin upang itayo ang Yunmen, maaaring sapat na ito, at maaaring may natitira pa. Anyway, sa mga mata ni Yang Yiyo, mayroong hindi mabilang na mga bihirang kayamanan dito, na lahat ay magagandang bagay.
Siya ay sobrang excited. Ngunit ito ang treasure house ng koleksyon ng White Dragon King. Maglakas loob ka bang ilipat ito? Ito ay isang gusot na pagpipilian. Sa kanyang opinyon, para sa isang malakas na tao tulad ng White Dragon King, marahil siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nakapatay ng napakaraming malalaking halimaw noon, at maaaring tanggapin ito ng White Dragon King, dahil ang White Dragon ay ang pinakamataas na malakas na tao sa mundo ng mga engkanto, at ang demonyong emperador at ang hari ng demonyo ay malamang na mga langgam sa kanyang puso, hindi na kailangan. Pero kung maubos ang treasure house niya, iba. Malinaw na ang pinansyal na akumulasyon dito ay isang kayamanan na ginugol ng White Dragon King ng maraming oras upang maipon, at ito rin ay isang bagay na nagustuhan ng White Dragon King. Sa sandaling naalis na ito, nang dumating ang oras upang ayusin ang mga account, tinansya niyang Yiyo na ang White Dragon King ay magagawang sampilan siya hanggang sa mamatay. Kaya ito ay isang napakahirap na pagpipilian. Kung alisan ng laman ng treasure house, naniniwala siya na ang halaga ng pagtatayo ng sarili niyang Yunmen ay tiyak na magkatulad. Ngunit kailangan niyang tiisin ang panganib na gantihan ng White Dragon King mamaya. Kung hindi niya inalis. Malungkot talaga si Yang. Habang nagpupumiglas siya, biglang sinabi ng Diyos at demonyong ibon, "Hoy, hey, mahina, tingnan mo doon, parang mink mo ito." Nagulat si Yang Yian nang marinig niya ang mga salita ng Magic Bird. Oo, pumunta siya dito para hanapin si Daor. Sa kanyang puso, kahit na mayroong 10 bahay na kayamanan tulad nito, hindi sila magiging katumbas ng Daor. Bilang karagdagan, malinaw niyang naisip sa isang iglap na ang salarin na nakahuli kay Daor ay ang White Dragon King. Sa kasong ito, bakit mag-abala na makipagtalo? Aalisin ko ang lugar na ito at walang iiwan para sa White Dragon King. Ito ang magiging parusa niya sa paghuli kay Daor. Kung ang White Dragon King ay makikipag-usap sa kanya sa hinaharap, iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Pag-uusapan natin ito mamaya. Kapag ang bangka ay nakarating sa tulay, ito ay natural na tuwid. Kapag nakarating ang sasakyan sa bundok, magkakaroon ng paraan. Dalawang salita walang laman ito. Kung ito ay hindi nawalan ng laman, ito ay kawan para sa Daor. Nakagawa siya ng desisyon sa kanyang isip sa isang iglap. Tumingin din siya sa direksyon na sinabi ng Magic Bird. Ngunit sa sumunod na sandali, namula ang mga mata ni Yang Yian. Pagkaraan ng ilang sandali, umungal siya, "White Dragon 1, ninuno ko." Whoosh! Gumalaw si Yang Yian at nawala sa lugar, at direktang lumitaw sa sulok. Kinilala niya ito bilang kanyang Daor. Gayunpaman, ang Daor na nakita niya ay nakakandado ng 5 gintong kadena na bakal. May isa sa bawat isa sa kanyang 4 na paa. Ang pangunahing punto ay ang mga tanikala ng bakal sa 4 na paa ay tumagos sa katawan ni Daor. May purong puting kwelyo sa kanyang leeg, at ang ika-5 kadena ay nakatali sa kwelyo. Sa oras na ito, si Daor ay nakulong sa isang altar na natatakpan ng mga ron. Sa gilid ng altar ay may 5 maliliit na tore na 9 metro ang taas na nakaayos sa 5 elemento. Ang mga ugat ng 5 bakal na tanikala ay nasa maliliit na tore, at ang maliit na ulo ni Daor ay nakalaylay. Ziyang! Sigaw ni Yang Yian, at nanginginig ang buong katawan niya. Dumudugo ang puso niya. Si Daor ang unang nakasama niya at ang pinakamamahal niya. Inispoil niya si Daor mula noong siya ay nasa Earth, tulad ng isang bata. Hindi kailanman pinalayaw ni Yang Yian ang kanyang sariling mga anak gaya ni Daor. Hindi siya nagkaroon ng puso. Pag-alitan si Daor. Nang magkamali sina Daor at Hao Dao Dao noong bata pa sila, kahit alam niyang si Daor iyon, palagi niyang nakikitungo si Hao Dao Dao. Nang pumunta siya sa Mountain and Sea Realm at sa Cultivation Realm, sinundan pa rin niya si Daor. Hindi ko akalain na balang araw ay pahihirapan ng ganito si Daor. Sigaw ni Yang Yian, namumula ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi tumugon si Daor matapos sumigaw. Sa maliit na altar na may diameter na 3 metro at may taas na 1 metro, si Daor ay parang isang bilanggo na nahimatay sa pagpapahirap, at hindi tumugon sa pagsigaw. Humakbang si Yang Yian patungo sa altar habang nagsasalita. Boom! Hindi ko ini-expect na nang dumampi ang isang paa niya sa gilid ng altar, namumulaklak na ang mga inscription sa buong altar, at biglang sumabog ang isang napakalaking puwersa ng demonyo at direktang tumama sa kanya, at lumipad siya pabalik. Puff, siya. Agad samuka ng malaking subo ng dugo. Ang dugo sa kanyang katawan ay naglabas ng lumalakas na kapangyarihan, at ang kanyang buong katawan ay namamanhid ng ilang sandali, na para siyang tinamaan ng kulog. Matagal na hindi bumangon si Yang Yian. Uungol. Sa oras na ito, umalangaw ang kahabag-habag na iyak. Tiningnan ito ni Yang Yian gamit ang kanyang mga mata, ngunit ang maliit na katawan ni Daor sa altar ay naging bilog, mula sa laki ng pusa hanggang sa laki ng isang adult na aso, at ang buhok sa kanyang katawan ay nakatayo ng patiwarik. Nakita ko ang 5 kadena sa Daor na kumikislap sa kidlat, at ang mga inscription ay ipinadala sa Daor. Siyang. Umungal si Yang Yiyo, at ang mana sa kanyang katawan ay sumabog. Nawala ang pamamanhid sa kanyang katawan, at tumayo siya at sumugod. Ngunit sa oras na ito, sumigaw ang Diyos na demonyong ibon na pigilan siya. Kabanata 2280 Shenkunpot ay tumatakbo para sa akin.
Stop, nakikita mo ba kung ano ang nangyayari? Ang pagmamadali ng ganito ay magpapabilis lamang sa pagkamatay ni Daor. Sigaw ng Diyos at demonyong ibon. Agad na huminto si Yang Yiu matapos marinig ang sigaw ng Diyos at Demon Bird. Tiningnan niya ang sitwasyon sa altar, ngunit may nakita siyang mali sa sandaling ito. Ang buong altar ay natatakpan ng mga inscription, at tila lahat sila ay nakatutok kay Daor. Mahigpit na kinuyam ni Yang Yiu ang kanyang mga kamay, at walang malay ang pagdaloy ng dugo, ngunit hindi niya namamalayan. Sa oras na ito, nagpatuloy ang God at Demon Bird, ang pagtatanggol sa buong altar ay isang uri ng pagtatanggol sa inscription. Sa pangkalahatan, ang inscription na mana ay kadalasang produkto ng mga Diyos, at ang kapangyarihan sa pagtatanggol ay mas mataas kaysa sa pagtatanggol ng rune ng pagbuo sa mundo ng mga engkanto. Ang altar na ito kasama ang 5 maliliit na tore mismo ay bumubuo ng isang malakas na porma sayon. Ang kapangyarihan ng inscription ay gumagawa ng pagbuo ng maraming beses na mas malakas. From the situation just now, the inner and outer necklaces, kung may humawak sa altar formation sa labas, it will be activated. Habang nagtatanggol, ang kapangyarihan ng inskripsyon ay ipapadala sa Daor. Ito ay upang bitag si Daor, kung hindi, magkakaroon ito ng kaunting pagkakataong makatakas mula sa loob. Ito ay talagang malupit, ngunit sa kabilang banda, ipinapakita din ito na si Daor ay mabangis, kung hindi, ang White Dragon King ay hindi gagamitin ng magic chain upang bitag ito ng napakalupit, hindi ito binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung paano masira ang formation. Nakatutok pa rin ang mga mata ni Yang Yiu kay Daor sa altar. Mukhang hindi nauubra ngayon ang pagpipilit. Dapat pag-aralan mo ang pagbuo ng altar para masira ito. Ang pagpilit dito ay lalo lang magpapasakit sa Daor. Kung paano sirain ito, depende sa iyo. Hindi ko maintindihan ang paraan ng pagbuo. Sinabi ng Diyos at Demon Bird ang katotohanan sa pagkakataong ito. Nadurog ang puso ni Yang Yiu. Mahirap para sa kanya na basagin ang porma sayon ng mag-isa. Hindi siya maaaring gumamit ng dahas. Kung ang pagbuo ay na-trigger, si Daor sa loob ay magdurusa. Siya huminga ng malalim at sinabing, susubukan ko. Napag-aralan na niya ang porma sayon noon, ngunit mas marami siyang pinag-aralan noong nasa cultivation world siya. Pagkatapos umakyat sa mundo ng mga engkanto, mas pinag-aralan lang niya ang alchemy, at hindi sinasadyang pag-aralan ang formation at puppet spells. Ngayon, pagharap kay Daor, maaari lamang niyang subukang sirain ang porma sayon. Huwag kang masyadong mag-alala. Sa pangkalahatan, ang mga porma sayon na inayos ng lahi ng demonyo ay medyo mababaw, hindi kasing ganda ng mga inayos ng lahi ng tao. Maaari mo itong subukan. Ang Diyos at Demon Bird ay bihirang magsabi ng isang bagay na normal. Si Daor ay tila nasa porma sayon at hindi tayo nakikita. Napansin ni Yang Yiu na si Daor sa altar ay tila hindi siya nakita maliban sa mga hiyawan na may pulang mata pagkatapos ng pagbabago. Ito ay dahil ang pagkakabuo sa altar ay nakahiwalay. Ang labas ay nakikita ang sitwasyon sa loob, ngunit ang loob ay hindi nakikita ang labas. Sabi ng Diyos at demonyong ibon. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Yang Yian, humakbang pasulong, at i-activate ang Eye of Heaven and Earth para pagmasdan ang pagbuo ng altar. Sa ilalim ng kanyang Eye of Heaven and Earth, mayroon talagang isang formation light shield sa labas ng altar, at ang iba pang 5 maliliit na tower ay pinagsama sa altar. Ang bawat maliit na tore ay natatakpan ng mga inscription at mahigpit na nakakonekta sa falian, na direktang nakakulong kay Daor. Matagal na naghanap si Yang Yian, at sa wakas ay nalaman niya na ang susi sa pagsira sa pagbuo ng altar ay nasa 5 maliliit na tore. Bukod dito, sa kanyang Eye of Heaven and Earth, nakita niya na ang 5 maliliit na tore ay may iba't ibang katangian, na nangyari na ang 5 elemento. Ang pangunahing punto ay mayroong isang malakas na bato ng enerhiya sa bawat maliit na tore, na kung saan ay talagang ang 5 elemento na pinagmulang bato. Ang 5 elemento ay kapwa nagpapatibay at pumipigil. Ang malakas na enerhiya ay nasa kritikal na punto ng pagsabog. Kapag nawasak ang isa sa kanila, mawawalan ito ng balanse. Sa oras na iyon, ang taong bumasag sa porma sayon ay kailangang pasanin ang epekto ng kapangyarihan ng 5 elementong pinagmulang bato sa maliit na tore. Ang panloob na enerhiya ay malakas at malalim, at hindi pa ito tapos. Kapag ang isang lugar ay nawalan ng balanse, ang iba pang 4 na puwersa ay sabay na aatake. Ang puwersang ito ay hindi dapat maliitin. Talagang hindi sigurado si Yang Yian na kaya niya ito. Ngunit bukod dito, wala siyang mahanap na ibang paraan para masira ito. Ang simula ng direkta mula sa 5 maliliit na tore ay ang pinakasimple at pinakadirekta, ngunit ang panganib ay napakataas din. Siyempre, mayroong libu-libong mga paraan upang masira ang porma sayon, at mayroong higit sa isang paraan, ngunit tumingin si Yang Yian kay Daor sa altar at ayaw niyang magdusa si Daor ng labis na pagdurusa sa loob ng 1 pang minuto. Siya, agad na nagpasya na makipagsapalaran. Dahil ginamit niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple sa pangalawang pagkakataon at naging backfire, at sa wakas ang kanyang katawan ay binago ng 3 dahon ng willow ng matandang puno ng willow, ang kanyang katawan ay umabot sa isang malakas na antas, at naniniwala ako na dapat niyang tiisin ito. At nasa kanya pa rin ang tubig ng buhay, kahit na siya ay nasugatan, ito ay maaaring malunasan.
Pagkatapos magdesisyon ay nagsimula na siya kaagad. Pinili niya ang isang maliit na tore na may mga katangian ng tubig. Pinaandar niyang Yian ang Chen Kun internal at external na mga kasanayan, inayos ang kanyang pisikal na estado sa tuktok, at biglang sinampal ang tore ng direkta gamit ang isang palad. Boom! Sa isang dagandong. Nagbago ang mukha niyang Yian. Dahil ang sitwasyon ng pagdurog sa maliit na tore gamit ang isang palad ay hindi lumitaw tulad ng naisip. Mali ito. Sa katunayan, hindi niya napag-aralan ng lubusan ang kombinasyon ng altar na ito at ng Five Elements Tower. Napag-isipan lang niya na hanggat nawasak niya ang isang tore at tiniis ang backlash ng iba pang apat na maliliit na tore, magagawa niyang masira ang pagbuo ng altar. Gayunpaman, siya ay masyadong naiinip at mali ang kalkulasyon. Masasabi pa nga na kabaligtaran iyon. Ang maliit na tore ay hindi gumuho gaya ng inaakala, ni ang makapangyarihang limang elemento ay nagmula sa backlash ng enerhiya gaya ng inaakala. Sa halip, pagkatapos niyang sampilan ng isang palad ang maliit na tore, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang dumating. Biglang naramdaman niyang Yiyo na may mali at nagmamadaling pigilan ang kanyang kamay, ngunit sa oras na ito, isang halo at isang malaking inscription ang kumislap sa maliit na tore, at ang kanyang mana ay hinigop ng maliit na tore. To be precise, hinihigop ng buong altar formation ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Nagmamadaling ginamit niyang Yiyo ang kanyang mana para lumaban, ngunit walang ripple. Ang mana sa kanyang katawan ay mabilis na nauubos. Hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang pinaka-nakakatakot ay nagsimulang gumalaw ang kanyang kaluluwa at dugo. Ang lahat ng kanyang lakas ay nagsimulang maubos, at hinihigop at nilamon ng masamang tore ng altar na ito. Paano ito mangyayari? Hindi niya ito inaasahan. Masasabi lamang niya na minamaliit niya ang mga pamamaraan ng White Dragon King. Bagamat gaya ng sinabi ni Zhao Bird, ang pagkakabuo ng angkan ng demonyo ay hindi kasing husay ng lahi ng tao, huwag kalimutan na ang Haring Puting Dragon ay hindi isang ordinaryong demonyo. Isa siya sa 5 higanti sa daigdig na dayuhan, at siya ay nasa tuktok ng Great Demon Venerable. Siya ang pinakamataas na pag-iral sa mundo ng mga engkanto. Siya ay isang napakalakas na tao sa buong mundo ng engkanto. Paanong ang porma sayo na itinayo ng isang matandang demonyo na nabuhay na nakakaalam kung ilang taon ay karaniwan? Siya ay nababalisa at pabaya, at ito rin ang mga mapanlinlang na salita ng Zhao Bird na ang pagbuo ng angkan ng demonyo ay hindi kasing husay ng lahi ng tao. Siya ay pabaya. Umuungol. Talagang natakot si Yang Yiyo sa sandaling ito. Ang pagkawala ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya kung ano ang takot sa unang pagkakataon. Ilang saglit lang ay nakita niyang medyo nanlalambot na ang mga kamay na tanda ng pagkawala ng sigla at dugo. Ang mahabang dagandong at dagandong upang pasiglahin ang mana ay hindi mapigilan ang kapangyarihan sa kanyang katawan na lumunin at masipsip. Boom! Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng babaeng nakasuot ng pulang damit na tahimik na nakatayo sa gilid ang kanyang sitwasyon at desididong tumulong, ngunit napabalikwas si Hongyan ng malakas na puwersa sa kanya. Upang maging tumpak, direkta siyang napabalikwas ng kapangyarihan sa altar. Hindi inasahan ni Yang Yiyo na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay magiging napakalakas at malupit. Nang kainin ito ang kanyang kapangyarihan, hindi ito nakagambala sa labas ng mundo, na parabang mayroon itong espiritualidad. Wow! Paano magiging ganito ang mahinang manok, naging balat at buto ka na? Sa sandaling ito, nag-uusap ang Diyos at Demon na ibon na kumikislap ang mga pakpak nito, at medyo nababalisa din ito. Nakinig si Yang Yiyo sa God and Demon Bird at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Gustong-gusto niyang batiin ang magkahalong buhok na ibon. Hindi mo ba sinabi na ang porma sayon ng lahi ng demonyo ay hindi kasing ganda ng lahi ng tao? Tingnan mo ngayon. Ang porma sayon na ito ay talagang isang simpleng porma sayon. Luha na ngayon si Yang Yiyo. Paano ko malalaman kung ano ang nangyayari? Bilasan mo at humanap ng paraan. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako sa ilang sandali, sinumpa ni Yang Yiyo ang Diyos at Demon Bird. Sa sandaling ito, muling sumugod si Hong Yi at biglang sinaktan si Yang Yiyo. Tila gusto niyang patumbahin si Yang Yiyo sa maliit na tore, ngunit ang resulta ay boom! Sa isang boom, lumipad muli si Hong Yi. Nakita ni Yang Yiyo mula sa gilid ng kanyang mata na si Hong Yi ay lumipad pabalik ng 2 beses, at ang kanyang pulang sandata ay nabasag. Sa sandaling ito, mainit ang kanyang puso. Hindi niya akalain na si Hong Yi ay lalaban ng gusto para sa kanya. Sa ikatlong pagkakataon ay bumangon si Hong Yi at sumugod. Nagmamadaling sumigaw si Yang Yiyo, Hong Yi, tumigil ka, walang silbi. Utos ni Yang Yiyo. Ngunit hindi nakinig si Hong Yi. Boom! Tinamaan pa rin siya nito, at muli siyang lumipad pabalik, at sa pagkakataong ito ay matagal na siyang hindi bumangon. Hong Yi. Namumula ang mga mata ni Yang Yiyo. Ngunit nakaramdam din siya ng pagkahilo at panghihina. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, naganap ng naging kuko ng manok, na walang dugo. Mamamatay na ba talaga ako? Mapait na ngumiti sa kanyang puso. Tumingin siya kay Daoer sa altar, at pagkatapos ay kay Hong Yi na matagal nang nasa lupa at hindi bumabangon. Biglang nakaramdam ng takot si Yang. Hindi ako naniniwala sa kasamaan. Shan Kunpot, buksan mo ito para sa akin.
Dagandong. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Yang Yiyo ang Chen Kunpot. Kung may anumang bagay na makapagliligtas sa kanyang buhay sa oras na ito, akala niya ay ang Chen Kunpot lamang. Sa isang dagandong, ang Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso ay kumikinang ng ginto, at dumating ang isang nakakapasong init. Biglang nagsimula ang pagbaligtad. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyo na talagang gumagana ang Chen Kunpot. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.